Kabanata 1861 Ang Ascendancy of Yun, 2. Ang makasal-anang si Chi Tianli, Realm King ng Qilin Realm, ay bumabati sa Devil Master. Dinala ng Qilin Emperor ang kanyang Divine Master Qilin habang magalang silang yumukod kay Yun Che at hinihintay ang kanilang kapalaran. Panipi tuldok. Blue Dragon Realm King Qing Ke ay bumabati sa Devil Master. Ginaya ng Blue Dragon Emperor ang mga salita at ugali ng Qilin Emperor habang nakayuko ito sa tabi nito, ngunit tila ayaw nitong koronahan ang sarili ng titulong, makasalanan. Wala na sa kanyang mga kamay ang kanyang kapalaran at nabuo na niya ang kanyang puso, kaya handa niyang tanggapin ang kanyang kapalaran, anuman ang mangyari. Tahimik na pinagmamasdan ni Yun Che ang malayong hilagang rehiyon ng mga malalim na practitioner na nililinas ang mga katawan ng kanilang mga kamag-anak. Lumipas lamang ang mahabang panahon ay sa wakas ay pumayag na siyang lumingon at tumingin sa kanila. Nang lumingon siya, ang kanyang mga mata ay hindi na mamalayan na tumalon paitaas habang ang kanyang buong katawan ay nakasandal. Ang mukha ng Qilin Emperor ay nalitag, ang kanyang balat ay mapurol, at ang kanyang katawan ay nalanta at nanliit. Kasabay nito ang katotohanan na ginagawa niya ang lahat para sugpuin ang aura ng kanyang Diyos na Emperador sa harap ni Yun Che ay nagmukha siyang walang iba kundi isang mapagpakumbaba at mukhang pinong matanda. Tungkol naman sa Blue Dragon Emperor. Nakayuko siya sa kanyang baywang bilang paggalang, ngunit ang nakakagulat, mas matangkad pa siya ng kalahating pulgada kaysa kay Yun Che. Sa tuwing ang isang lalaki ay nakaharap sa isang babae na mas matangkad sa kanya, karaniwan na para sa kanila na makakaramdam ng kakaibang uri ng panggigipit. Ang Devil Master ng North ay walang pagbubukod sa panuntunang ito. Ang mga mata ni Yun Che ay walang kamalay-malay na lumibot patungo sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang malatubig na asul na damit ay tila naglalaro ng tagwan sa isang pares ng payat at magagandang jade na binti na napakahaba na halos malaglag ang kanyang panga sa lupa. Lumuhod. Tumahol si Yun Che sa malamig na boses. Ang Qilin Emperor ay lumuhod ng walang anumang pag-aalinlangan. Sinundan ng Blue Dragon Emperor ang Qilin Emperor. Nang ang hindi nakikitang pakiramdam ng pressure ay agad na nawala, si Yun Che ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos noon, tinitigan niya ang dalawang nakaluhod na emperador na may malamig na mga mata. Bilang mga kaharian ng hari sa kanluran na kasama ni Long Bai dito, ang Qilin Realm at ang Blue Dragon Realm ay nakaranas ng kaunting pagkatalo. Mula sa sound transmission ni Chi Wuyao, nalaman ni Yun Che na ang dalawang King Realm ay natalo lamang ng halos ikasampu ng kanilang puwersa bago lumabas si Yun Che mula sa Eternal Heaven Divine Realm. Mas kaunting pagkatalo ang kanilang naranasan kaysa sa mas makapangyarihang Dragon God Realm. Ito ay dahil ang dalawang kaharian ng hari na ito ay naging madali sa simula. Ang kanilang mga Diyos na Emperador ay pinamunuan sa pamamagitan ng halimbawa at ang lahat ng kanilang mga Divine Masters ay nakipaglaban na parabang sila ay naliligalig. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi sila naglakas loob na saktan ang Dragon Monarch, malamang na tumakas sila mula sa labanan sa sandaling magsimula ito. Pagkatapos noon, inatas ang patayin ang Divine Masters ng Myriad Manifestations God Realm, Emperor Chi Realm, at Hui Dragon Realm. Gayunpaman, sa ilalim ng walang katulad na nakakatakot na pagsupil sa Dragon God, hindi ito mas mahirap kaysa sa paghiwa ng ilang gulay, kaya mahirap para sa kanila na mamatay kahit na sinubukan nila. Ang pinakamasamang dinanas nila ay ilang mga sugat mula sa pagganti ng Myriad Manifestations Profound Practitioner. Hindi naman masama ang performance mo ngayon. At sa huli kailangan ko ng tamang stepping stone sa Western Divine Region. Ang mga salita ni Yun Che ay ganap na malamig at masakit. Agad na sinabi ng Qilin Emperor, huwag kang mag-alala, Your Magnificence. Ang mga Star Realm na pinamamahalaan ng Qilin Realm at ang Blue Dragon Realm ay magpapasakop lahat sa Devil Master. Tiyak na hindi tayo madadami sa anumang bagay na kainahinala. Para sa iba pang Star Realms ng Western Region, ang matandang ito at ang Blue Dragon Emperor ay gagawin ang lahat ng ating makakaya upang Pinutol siya ni Yun Che na may malamig na singkot habang dahan-dahan niyang itinaas ang isang palad na puno ng marahas at malisyosong enerhiya sa hangin. Bago ito, gusto kong lahat ng mga tao mula sa iyong mga angkan na pumatay sa isang malalim na practitioner ng lahi ng Diablo sa labanang ito ay sumulong at magpakamatay. Kung hindi man lang sumulong ang isa sa kanila, papatayin ko ang buong lahi mo. Ang mga salita ni Yun Che ay puno ng isang pagpatay na layunin. Gayunpaman, wala ni isa sa mga Qilins o Blue Dragons ang tumayo. Agad na naging masama at madilim ang ekspresyon ni Yun Che habang ang isang mabangis na tawa ay kumawala sa kanyang mga labi. Very good. Mukhang gusto mo akong personal na kumilos, ha? Pero, kung pinilit ang kamay ko, hindi lang ang may kasalanan ang mamamatay. Hindi. Maghintay. Nagmamadaling bulalas ng Qilin Emperor. Ang iyong kadakilaan, hindi dahil ang sinumang miyembro ng ating lahi ay natatakot sa kamatayan.
Ito ay ang walang sinuman sa atin ang pumatay sa alinmang mga profound practitioner sa hilagang rehiyon. Ito ay dahil ang matandang ito at ang Blue Dragon Emperor ay nagbigay ng mahigpit na utos na ang ating mga kamag-anak ay tumugon. Huwag patayin ang sinumang malalim na practitioner sa hilagang rehiyon sa labanan. Hey! Tumawa ng malamig na tawa si Yun She. Nakakatawa, iisipin na wala ka talagang kahihiyan para magbitaw ng mga katawa-tawang salita. Ito ay parang walang katotohanan at katawa-tawa. Ang boses ni Chi Wuyao ay lumutang sa hangin. Ngunit ang bawat salita nito ay totoo. Kung hindi, hindi ko sana sinabi sa iyo na iligtas mo sila. Makukumpirma ko iyon, sabi ni Chenny Binzu sa tuyong boses. Panipik tandang pananong panipik, maging ang isang tulad ni Yon She ay lubos na naguguluhan sa mga pangyayaring ito. Ang iyong kadakilaan, ang bawat salita na binigkas ng aking Panginoon ay totoo at walang kasinungalingan. Isang purple kilin ang buong tapang na nagsalita sa likuran. Ang kanyang boses ay tumutunog na parang metal na gong. Bago kami dumating dito ngayon, ang aming Panginoon ay nagbigay sa amin ng mahigpit na utos na maghanap ng kalaban sa aming antas ng lakas kung kami ay mapipilitang sumama sa lahi ng Diablo. Bukod dito, iniutos din niya sa amin na huwag kailanman haharapin ang nakamamatay na dagok kung kami ay napunta sa isang sitwasyon kung saan ang kabilang partido ay itinulak sa isang sulok. Hinayaan lamang namin ang aming mga dating kaalyado na gawin ang pagpatay. Panipik. Ang pagpatay sa lahi ng Diablo ay isang karapat-dapat na gawain na ipinaglalaban ng iba naming mga kaalyado. Gayunpaman, sa amin, ito ay isang mabigat na kasalanan na tiyak na parurusahan kami ng aming Panginoon, sabi ng isa pang purple kilin. Bilang resulta, walang sinuman sa ating lahi ang maglalakas loob na saktan ang nakamamatay na suntok. Panipik tuldok panipik. Ito ay ganap na wala sa inaasahan ni Yun She. Bakit? Tanong niya sa Kilin Emperor habang matamang nakatitig sa kanya. Ang Kilin Emperor ay nagpakawala ng buntong hininga na puno ng walang hangganang kalungkutan bago siya sumagot, kaming mga Kilin ay palaging itinuturing na mapalad na mga hayop sa mundong ito. Bilang pinakamataas na autoridad ng lahi ng Kilin, ang pinakamataas na nilalang na namuno sa kanila, hindi kami nangangahas na bahiran ang magandang reputasyon na ito. Hindi kami nang ahas na saktan ang Dragon Monarch, kaya sumunod lang kami. Gayunpaman, hindi rin ako nangangahas na saktan ang iyong kadakilaan. Ang iyong kadakilaan ay bata pa, ngunit nakuha mo na ang kapangyarihan ng ereheng Diyos at ang pamana ng Devil Emperor. Kahit na ako ay nabigla sa lahat ng aking mga taon, ako ay nabigla pa rin sa paulit-ulit, ang kapangyarihang baligtarin ang langit at lupa. Bilang resulta, kahit na ang mga puwersa ng kanluran ay may napakalaking kalamangan, gusto ko pa ring panatilihin ang huling pagkakataon na mayroon kami sa iyo. Kung nanalo ang Dragon Monarch, malugod naming tatanggapin ang kanyang mabigat na parusa, ngunit kung nanalo ang Devil Master, napanatili sana namin ang aming pagkakataon sa buhay. Kinaikit ni Yun She ang kanyang mga mata habang nakatitig sa Kilin Emperor. Pagkatapos noon, tumahimik siya at sinabing, napakagandang preserve the last chance we had with you. Isa ka talagang tusong matandang Zoro at kahit ang titulong Kilin Emperor, ay halos hindi mo kayang tuparin. Muling iniyuko ng Kilin Emperor ang kanyang ulo. Kapayapaan at pagkakaisa lamang ang hinahanap namin. Hindi pa kami nagkaroon ng anumang ambisyon para sa kapangyarihan o pangangibabaw. Wala rin akong anumang bagay kundi ang lubos na paghanga at paggalang sa Devil Master. Hinihiling ko lamang na iligtas mo ang aming mga buhay. Kapayapaan. Hey, isang duwag at mahiyain na lahi. Kaya kung may isang taong may kapangyarihan na pabagsakin ako ay lilito sa hinaharap, muli mo bang luluhod sa kanila? Tanong ni Yon Che sa mapanuksong boses. Oo, walang pag-aalinlangan ang sagot ng Kilin Emperor. Napakahirap para sa ating lahi ng Kilin na magparami, kaya ang misyon na naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay ang mabuhay at umunlad. Dahil dito, hindi natin kailanman inabuso ang sinumang may kapangyarihan tayo, at kung wala ito sa ating kapangyarihan, maaari lamang tayong sumabay sa agos ng mga bagay. Agad na sumunod ang Kilin Emperor, gayunpaman, ang iyong lakas ay sapat na para yumanig ang langit at lupa. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng Dragon Monarch ay nasakop ng isang simpleng pagpitik ng iyong kamay. Dahil dito, naniniwala ako na imposible para sa sinumang mas malakas kaysa sa Devil Master na lumitaw sa mga susunod na henerasyon. Kaya, ang lahi ng Kilin ay susumpaan ang walang hanggang pinuno ng Devil Master, ng lahi ng Kilin, ang langit at lupa ang aking saksi. Panipik tuldok panipik. Bahagyang nalipat ang tingin ni Yon Che habang nakatingin siya sa Blue Dragon Emperor. Ganyan din ba kayo? Sumagot ang Blue Dragon Emperor, ang Blue Dragons ay palaging isang lahi ng dragon na nagpo-protekta. Ang ating mga draconic na katawan at lakas ay para lamang sa proteksyon.
Kailangan lang na suriin ng Devil Master ang kasaysayan ng aking lahi at makikita mo na ang ating lahi ng Blue Dragon ay hindi kailanman naging pasimuno ng anumang mga salungatan. Hindi rin tayo nasangkot sa anumang mga salungatan. Lahat ng nangyari sa amin ngayon ay isang bagay na pinilit sa amin. Kahit na ang pagpatay sa Chi Dragons at Hui Dragons ay isang bagay na pinilit sa amin. Panipi tuldok 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 panipi. Ang hindi kinakailangang pagdaragdag ng mga salitang, sapilitang, show napakasakit ng Kilin Emperor kaya agad na bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo, ngunit agad niyang nilunok ang mga salitang sasabihin niya. Ang iyong kamahalan, kung matatanggap namin ang iyong kapatawaran, handa kaming sumunod sa alinman sa iyong mga utos hanggat hindi nila lalampas ang aming hangganan. At kung determinado kang itulak kami sa aming kamatayan, kung gayon ang tanging pagpipilian namin ay ang lumaban hanggang sa mapait na wakas. Ang mga salita ng Blue Dragon Emperor ay malamig, mahinahon, at walang emosyon. Sa katunayan, ang kanyang pananalita at ugali ay halos kahawig ng Mushuanyin noon. Munting asol na dragon, tumalon si Kang Shitian ng may dagandong. Naglakas loob kang banta ang Devil Master. Hindi, talagang hindi yun ibig sabihin ng Blue Dragon Emperor. Bal isang bulalas ng Kilin Emperor. Matigas lang ang kanyang pagkatao at matigas ang ulo, at mahigpit siyang nananatili sa kanyang mga prinsipyo. Kung hindi siya ganoong tao, hindi niya sana kusang loob na pigilin ang kanyang lakas sa harap ng Dragon Monarch ngayon. Isang Blue Dragon Divine Attendant na nakaluhod sa likod ng Blue Dragon Emperor ay nagtaas ng ulo at nagsabi, "Ang iyong kadakilaan, noong nailigtas mo ang buong sansinukob, nailigtas mo rin ang ating Blue Dragon Realm. Mula noon, ang ating Panginoon ay palaging nagpapasalamat at labis na may utang na loob sa iyo. Kahit na ang iyong kadiliman ay nalantad sa mundo at sa iba pang mga lupain, ang iyong pananaw ay hindi nagbabago sa iyong pananaw. Ang aking Panginoon ay hindi nagbabago ng iyong pananaw sa iyong sarili. Ang aking kadiliman tungkol sa iyo ay hindi kailanman binabago ang iyong opinyon. Sa halip, patuloy niyang sinasaway ang sarili dahil sa kanyang kawalan ng lakas habang ang pagkakasala ay kinain ang kanyang kaluluwa. 3 beses pa niyang ipinadala ang sound transmission na ito sa kakilakilabot na labanang ito. Magkunwaring lalaban, at hinding-hindi mo dapat gawin ang nakamamatay na suntok. Kung ang iyong kadakilaan ay hindi naniniwala sa akin, malaya kang hanapin ang aking mga alaala." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ipinikit ng Blue Dragon Divine Attendant ang kanyang mga mata at dispersed ang lahat ng kanyang soul energy. Dahan-daang pumalakpak si Yun She, at ang bawat hampas ng kanyang mga palad ay parang isang suntok sa puso ng Killans at Blue Dragons. Nakakatuwa. Ang isang lahi ay naghahanap lamang ng kanilang sariling kaligtasan at katiwasayan, at palaging nag-iiwan ng kanilang sarili ng daan palabas. Ang isang lahi ay napupuot sa labanan at ginagamit lamang ang kanilang kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanilang sarili, habang sila ay lubhang matigas ang ulo at may prinsipyo. Dalawang lahi na hindi nagtataglay ng ambisyon o katalinuhan, ngunit maaari silang bumangon upang maging mga kaharian ng hari. Hey, kung hindi mo taglay ang iyong likas na talento at mga bentahe na malayo sa ating lahi, malalampasan ko ang iyong lahi na malayo sa iyong lahi, simula ng nabura. Iniyuko ng Kilin Emperor ang kanyang ulo. Tama ang pagsaway ng Devil Master. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nakahinga ng maluwag sa kanyang puso, dahil naramdaman niya na si Yun She ay hindi nagalit sa mga salita ng Blue Dragon Emperor at ang kanyang malamig at masasamang aura ay talagang nagsimulang umatras. Napakaganda ng mga buhay na kinabubuhay nila, sabi ni Chi Wuyao sa maaliwalas na boses. Kung sila ay nakatira sa Northern Divine Region, hindi siya nagpatuloy, ngunit naramdaman ng lahat ang hinanakit na nasa likod ng mga salitang iyon, ang sama ng loob na nagmumula sa Devil Queen of the North. Sa mga huling milyong taon na ito, ang iba pang 3 divine region ay nagtulak sa Northern Divine Region sa isang desperado at karumal-dumal na kalagayan. Ngayon lang sila nakakita ng bagong bukang liwayway. Kaya paano nila tretuhin ang 3 banal na rehiyon ngayong sila na ang mga Panginoon? Gagantihan ba nila ng puot ang puot? Ang lahat ng desisyong ito ay nasa kamay ni Yun She lamang. Noong nasa Northern Divine Region pa siya, maraming beses na niyang sinabi na gagawin niyang madilim na impyerno ang 3 pang banal na rehiyon, na ilulubog niya ang mga taong minsan niyang naligtas sa walang hanggang purgatorio ng takot, panghihinayang, sakit, at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, mula nang gawin ni Yun She ang kanyang biglaang desisyon na pumasok sa Eternal Heaven Divine Realm, naramdaman ni Chi Wuyao na nagbago ang puso ni Yun She, at ito ay isang malaking pagbabago. Kaya papatayin ba natin sila o papatayin? Tanong ni Chi Wuyao. Ang mga puso ng Killans at Blue Dragons ay bumangon sa kanilang mga lalamunan. Tumalikod si Yun She para umalis habang sinasabi niya, ikaw ang magdesisyon. Nang isipin niya kung ano ang nangyari sa hangganan ng Primal Chaos at kung ano ang nangyari sa labas ng Blue Pole Star.
Naalala niya na ang tanging mga God Emperor na hindi umatake sa kanya noong siya ay nasa ilalim ay ang Kilin Emperor at Blue Dragon Emperor, at iyon ay kasama ng Dragon Monarch na naruroon. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, ang lahat ng tensyon ay lumabas sa Kilin Emperor, at ang kanyang katawan ay halos lumubog sa lupa sa kaganhawahan. Habang nakatitig siya sa likod ni Yun Che, bahagyang nanginginig ang mga labi ni Chi Wuyo bago siya nagsalita sa mabagal at mahinang boses. Nakagawa ka ng isang napakatalino na pagpili ngayon. Ang pagpili na iyon ay hindi lamang nagligtas sa iyong buhay, ngunit nagligtas din ito ng buhay ng bawat miyembro ng iyong dalawang lahi. Iukit ang lahat ng nangyari ngayon sa iyong mga puso at tandaan na huwag kailanman gagawa ng isang bagay na katangahan sa hinaharap. Nagpapasalamat ako kay Devil Guru para sa kanyang awa, nagpapasalamat ako sa Devil Queen para sa kanyang kagandahang loob. Ang Kilin Emperor ay mahigpit na yumuko kay Chi Wuyo ngayong lumipas na ang kapahamakan, ang kanyang katawan ay nanginginig sa kaganhawahan at pasasalamat. Ang mga lahi ng Kilin at Asul na Dragon ay talagang magiging tapat sa Devil Master at sa Devil Queen, at susundin namin ang bawat utos mo. Gagawin namin ang aming makakaya para pamunuan ang Western Divine Region at hindi namin pababayaan ang Devil Master o ang Devil Queen. Sabik kaming naghihintay sa iyong parusa kung gagawin namin. Alam ng Kilin Emperor na ang Blue Dragon Emperor ay hindi gustong sabihin ang marami sa mga bagay na ito, kaya ginawa niya ito para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Kilin Realm at ang Blue Dragon Realm ay palaging may napakagandang relasyon sa isa't isa. Ito ay isang bagay na alam ng buong sansinukob. Ito ay dahil ang pag-uugali at mga prinsipyo ng dalawang kaharian na ito ay masyadong magkatulad. Bilang resulta, palaging itinuturing ng Kilin Emperor ang Blue Dragon Emperor bilang kalahating disipulo at kalahating anak na babae. Napanood niya itong lumaki, napanood na naging emperador, at ngayon, tumulong na rin siyang hilahin ng Blue Dragon Emperor at ang kanyang kaharian palayo sa gilid ng kalaliman. Ang Kilins at Blue Dragons na nakaluhod sa likod nila ay napuno din ng kaluwagan at pasasalamat. Sa sandaling ito, sa wakas ay tunay nilang naunawaan kung bakit kumilos ang Kilin Emperor sa isang mahiyain at duwag na paraan. Ang pagbabalik ng Devil Master at ang mga sumunod na pangyayari ay nagpatunay na ito ay isang napipintong matalinong desisyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsimulang tumayo ang mga Kilins at Blue Dragons. Ang kanilang mga katawan ay mad-ulash sa pawis at lahat sila ay parang isang buong buhay na ang lumipas mula nang makausap sila ng Devil Master. Inangat ng Blue Dragon Emperor ang kanyang ulo upang titigan ang malayong Yun Che. Kasalukuyan siyang nakaupo sa lupa habang yakap-yakap niya ang maliit at maselang katawan ng Heavenly Wolf Star God. Nanatiling nakatutok ang mga mata nito. Sa mukha nito, hindi inaalis ang tingin nito. Parang gusto niyang mukha niya ang una niyang makikita pagkagising niya. Ang eksenang ito ay nagpakita ng isang ganap na kakaibang Yun Che sa dati. Sa katunayan, halos imposibleng eye-connecta ang malambot na lalaki sa kanyang harapan sa mapang-akit at uhaw sa dugo na Devil Master na nag-utos na patayin ang mga Divine Masters ng apat na magkakaibang lahi. Sa kabilang panig ng nasirang Deep Sea Divine Region, lumitaw ang figure ni Shui Mihin sa harap ng World Dragon City. Ang World Dragon City ay lumulutang sa himpapawid sa itaas ng Deep Sea Divine Region, malayo sa larangan ng digmaan. Isa rin itong primordial na banal na barkong pandigma, kaya kahit na ang mga shockwaves mula sa labanan ay hindi sapat upang stretch ito. Sa pagkamatay ni Long Bai, nawalan ng Panginoon ang World Dragon City. Tahimik na tinitigan ito ni Shui Mihin bago niya iniunat ang isang kamay na nalalatagan ng nyebe. Sa sumunod na sandali, ang kakaibang Crimson Rune na tumakip sa ilalim ng World Dragon City ay panandaliang lumiwanag bago muling nagdilim. Ang World Dragon City ay nakakuha ng bagong master sa isang kisap mata. Ang special na divine power ng World Dragon City ay nagmula sa World Piercer. Kaya, bilang bagong master ng World Piercer, madaling maaga ni Shui Mihin ang kontrol ng World Dragon City mula kay Long Bai kahit na siya ay buhay pa. Isang malademonyong liwanag ang sumilay sa kanyang likuran habang si Chi Wuyo ay lumabo. Ang puting ambon ay dumaan sa mga ipinagmamalaki na nakatayong mga banal na palasyo, isang walang hangganang sinaunang aura na nagmumula sa kanila. Habang nililibot niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng World Dragon City, kahit isang tulad ni Chi Wuyo ay nalagutan ng hininga. Ito ay 180 kilometro ang haba at naglalaman ito ng 200 palasyo na may magkakaibang sukat. 30% ng mga palasyong ito ay naglalaman ng mga independenteng espasyo na hindi gumuho, kaya't ang mga ito ay mas malaki kaysa sa tila. Ito ay hindi isang napakalaking lungsod, ngunit ang bawat solong brick at tile ay ginawa mula sa primordial na banal na bato. Kaya kahit na higit sa 70% ng kanyang banal na kapangyarihan ay nawala, ito ay halos hindi masisira sa kasalukuyang mundo.
Nagpatuloy si Shui Meiyin, gayon din, ang bawat palasyo sa lungsod ay may nakaukit na primordial seal. Malinaw na ang Dragon God Realm ay hindi nang ahas na pilitin na sirain ang mga seal na ito, kaya tahimik lang nilang hintayin ang mga ito na mawala ng natural. Marahil ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi ito lumitaw sa nakalipas na milyong taon. Nang gisingin ito ni Long Bai, ginamit lang niya ang special hopping ability nito. Sa madaling salita, wala sa mga palasyo sa World Dragon City na ito ang nagamit kailanman. So, tanong ni Chi Wuyao habang lumingon kay Shui Meiyin gamit ang magagandang mata niyang iyon. Ang mga mata ni Shui Meiyin ay kumikinang habang ang kanyang mga hajijek ay umalangaw-ngaw sa hangin tulad ng tunog ng mga silver bells. Paano kung gagawin natin itong imperial na lungsod ni Kuya Yun Che? Ang World Dragon City. Ito ang malalim na barko na personal na ginawa at ibinigay ng Primordial Heretic God sa Primordial Dragon Gods. Ito ay parehong pamana ng Heretic God at isang legacy ng True Dragon mga Diyos. Kaya, ito talaga ang pinakaangkop na imperial na lungsod para sa Yun Che. Sa kasalukuyang panahon na ito, siya lang ang tanging tao na tunay na kwalipikadong maging master ng World Dragon City. Iyan ay isang magandang ideya. Ang mapang-akit na mga mata ni Chi Wuyao ay humarap sa tuwa. Gayunpaman, sa tingin ko kailangan muna nating palitan ang pangalan nito. Kabanata 1862, Pang-aapi ng isang guro. Iiwan ko sa iyo ang isyu ng pangalan. Humajijek si Shui Meiyin. Hulaan ko na naisip mo na ang isang imperial na titulo para kay Kuya Yun Che sa Northern Divine Region, tama ba? Siyempre, sabi ni Chi Wuyao na may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Iniunat ni Shui Meiyin ang isang kamay, at isang kumpol ng pulang ilaw na walang anumang aura ang kumislap sa kanyang palad. Ang mga sakripisyo at pagkalugi na dinanas natin sa labanang ito ay napakalaki. Ang kailangan nating gawin ngayon ay ang magpahinga ng mahabang panahon. Ikansela muna natin ang mga selyo ng ilan sa maliliit na palasyong ito, at hayaan silang magpahinga at magpagaling dito. Habang sinasabi niya iyon, biglang lumitaw ang mga Scarlet Rune sa 6 na pinakamalapit na palasyo sa pasukan ng World Dragon City. Ang mga Escarlata na rune ay dahan-daang lumiwanag sa bawat hilera, unti-unting naninipais at nawawala sa ether. Ibinaba ni Shui Meiyin ang kanyang kamay at dahan-daang bumantong hininga. Panipi tuldok panipi. Tahimik na pinagmamasdan ni Chi Wuyao si Shui Meiyin bago siya biglang nagsalita. Marami akong gustong itanong sa iyo, ngunit malamang na hindi mo sasagutin ang mga tanong ko, hindi ba? Hihi. Isang nakakasilaw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Shui Meiyin. Sa tingin ko mas mabuting si Kuya Yun Che na mismo ang magsabi sa iyo, sa oras na sa tingin niya ay angkop. Sige, aalis muna ako para alagaan si Kuya. Sinundan ng tingin ni Chi Wuyao ang figure ni Shui Meiyin sa malayo bago tumingin pabalik sa mga banal na palasyo na ang mga selyo ni Shui Meiyin ay madaling nasira. Pagkatapos noon, naalala niya ang kakaibang pagbabago ni Yun Che at agad na lumitaw sa kanyang mukha ang isang nakakaalam na ekspresyon. Tama si Shui Meiyin. Ang malalim na practitioner ng Northern Divine Region ay lubhang nangangailangan ng ilang pahinga at oras ng paggaling. Hindi mahalaga kung ito ay upang pagalingin ang kanilang mga katawan o ayusin ang kanilang mga espiritu. Ang Qilin Realm at ang Blue Dragon Realm ay tututuon sa pagbabantay sa hilaga at kanluran upang maiwasan ang anumang posibleng insidente. Samantala, ang mga nasugatan na mga profound practitioner sa hilagang rehiyon ay ilalagay sa World Dragon City. Habang hawak ni Yun Che si Kaijie, dahan-dahan siyang pumasok sa isa sa mga palasyo sa loob ng World Dragon City. Ang lugar na ito ay tila isang malaking silid sa kama, at ito ay higit na pinalamutian sa loob kaysa sa panlabas. Nagpakita ito ng isang sinaunang ngunit tahimik na aura, ngunit hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng edad at kahit isang maliit na alikabok. Gayunpaman, ang isip ni Yun Che ay masyadong abala upang pahalagahan ang mga mas pinong detalyeng ito. Inilagay niya si Kaiji sa jade couch na pinakamalapit sa kanya. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kanyang kanang braso sa isang kamay habang ang isa pang kamay ay nakalagay sa kanyang dibdib, dahilan upang ang enerhiya ng banal na himala ng buhay ay umikot sa loob niya. Sa ilalim ng epekto ng kanyang liwanag na malalim na enerhiya, ang mga sugat ni Kaiji, na hindi naman ganoon kalubha noong una, ay nagsimulang maghilam sa bilis na makikita ng mata. Ang paghinga ni Kaiji ay nagsimulang lumago ng mas at mas regular habang ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong namumula na kutis. Ang liwanag na malalim na enerhiya ay nagkalat habang si Yun Che ay huminga ng mahina. Ang pagpapanatili ng malalim na hawakan ng Diyos ng Dragon sa napakatagal na panahon ay labis na nagbuwis sa kanyang malalim na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa, at ngayon na sa wakas ay nakaka-relax na siya, naramdaman niyang nagsimulang mamula ang kanyang utak habang ang bahagyang pagkahilo ay patuloy na umaatake sa kanya. Sa pagkakataong ito, bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya.
Lumingon siya upang makita ang isang pares ng nagyayelong mga mata, na isang kumikinang at ephemeral blue, na nakatitig sa kanya. Mukhang ayos lang siya, sabi ni Mushwanin. Ang kanyang saloobin at titig ay nanatiling malamig at walang malasakit gaya ng dati, at siya ay kahawig ng isang ice statue ng ganap na kagandahan na inukit noong sinaunang panahon. Alam na ni KG ang tungkol sa kaligtasan ni Mushwanin sa mahabang panahon. Sa katunayan, nalaman niya ito ng mas maaga kaysa kay Chi Wuyao. Silang dalawa ay dumating sa Southern Divine Region ng mas maaga para ihanda ang daan para kay Yunche at para tumulong na matiyak na ang banta ni Nan Wansheng ay tuluyang ma-neutralize. Dapat kang tumuon sa pag-aalaga sa kanya, sabi ni Mushwanin habang tumalikod siya para umalis. Xuanin, umalangaw-ngaw ang mahinang sigaw nito sa kanyang mga tainga habang sinasalakay siya ng mainit na enerhiya. Hinawakan siya mula sa likuran ng isang pares ng mga braso, na yamakap sa kanya ng napakahigpit. Nanigas ang katawan ni Mushwanin at mapapabuntong hininga na lang siya nang damaykit ang katawan ni Yunche sa kanya. Ang kanyang napakabilis na pagpintig ng puso at ang kanyang nag-aalab na presensya ay ipinaalam sa kanya sa isang walang katulad na malinaw na paraan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumigil sa pagpupumiglas. Ang huling beses na niyakap siya ng ganito kahigpit ay noong malapit na silang maghiwalay ng kamatayan. Nanatili lang sila roon ng mahabang panahon bago umalangaw-ngaw ang bulong ni Yunche sa kanyang mga tainga. Ito ba ay ang kapangyarihan ng nirvana ng Ice Phoenix? Oo, bulong ni Mushwanin pabalik. Nang magising ako sa kailaliman ng Heavenly Netherfrost Lake, ang mga alaalang iniwan sa akin ng Ice Phoenix sa kapangyarihan ng nirvana ay nagsabi sa akin ng lahat. Kaya ito ay tulad ng mayroon akot, mahinang bulong ni Yunche. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang lagi niyang ngiti kapag nahanap niya ang isang taong inaakala niyang nawala sa kanya. Ang kanyang mga braso nang hindi sinasadya ay nagsimulang humigpit lalo pa ng bumaha sa kanyang puso ang matinding takot. Kung ang Ice Phoenix ay hindi nagtataglay ng parehong nirvana na banal na kapangyarihan gaya ng Phoenix. Kung ang Ice Phoenix Divine Being ay hindi iniwan ang kanyang kapangyarihan kay Mushwanin dahil sa guilt na nararamdaman niya sa kanya. Kung ganoon ay mawawala na talaga siya sa kanya. Mawawala na sana siya ng tuluyan. Dahan-daang hinawakan ng mga braso nito ang mga balikat niya bago siya pinaikot-ikot. Pagkatapos noon ay tumitig siya ng malalim sa mga mata nito. Kumaibot ang mga labi ni Mushwanin. Xuanin, habang nakatitig siya sa kanyang asul na yelo na mga mata, binibigkas ni Yunche ang bawat salita sa mabagal at malinaw na boses. Simula ngayon, hindi mo na ako iiwan, tama. Hindi na niya ito tinawag na Panginoon, at hindi na siya tinitingnan bilang kanyang Panginoon. Sa halip, ang mainit at maalab nitong titig na nasa harapan niya, ay malinaw na nagpahayag ng pananabik sa kanya. Agad siyang nataranta sa mga kilos nito, at ang kanyang puso ay nabalisa. Nagawa niyang itago ang kanyang isip at intensyon hanggang sa punto kung saan maaari niyang ganap na patayin ang Crimson Destruction Dragon God bago pa man mapansin ng sinuman. Gayunpaman, siya ay itinapon lamang sa isang bagong labanan, isa na ganap na bago sa kanya, kaya ang mga depensa ng kanyang naguguluhan na puso ay gumuho na parang malutong na yelo. Mariin niyang itinalikod ang kanyang ulo upang maiwasan ang nagbabagang tingin ni Yunche. Kung iisipin, dati ay si Yunche ang matatakot at iiwas ang tingin sa ilalim ng kanyang malamig na tingin. Hindi, unti-unting umiling si Yunche. Nagsalita siya na parang kinakausap niya. Ang sarili niya, I shouldn't be asking you this question. It's one that I should be answering myself. Noon, ang aking kahinaan at ang aking hanggal na kawalang muwang ay halos kapalit ng lahat, ako. Marahan siyang bumantong hininga, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok sa mukha ni Mushwanin. Noon, hindi siya kailanman mangangahas na tingnan siya sa mga mata. Natatakot siyang makakita ng pasaway sa nagyayelong mga mata na iyon, at mas natatakot siyang makita ang tingin ng malamig na pagkabigo. Gayunpaman, nang mahulog siya sa kanyang mga bisig sa labas ng Blue Pole Star, ang hindi nakatutok na mga mata ay mas maganda kaysa sa 1,000,000 bituin bago sila tuluyang nawala sa buhay at sa kanyang mga alaala. Ang mga alaalang iyon ay pumupuno sa kanya ng walang hanggan na pananabik, ngunit alam niyang hindi na niya ito mahahawakang muli. Sa kabutihang palad, ngayong nakabalik na siya sa kanya sa pinakakahangahangang paraan, walang paraan na kumilos siya ng mahiyain gaya ng ginawa niya noon. Walang paraan na siya ay pakakawalan muli. Sa lalong madaling panahon, ako ang magiging Panginoon ng lahat ng bagay sa ilalim ng langit, at sisiguraduhin kung walang tao o kapangyarihan sa mundong ito na makakaalis sa iyo mula sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla siyang sumandal, ang kanyang mga labi ay dumidikit sa labi ni Mushwanin. Nanlaki ang nagyayelong mga mata ni Mushwanin sa mga platito. Habang namumuo ang kaguluhan at pagkalito sa kanyang puso, bigla niyang naramdaman ang isang napakalaking puwersa na bumagsak sa kanya.
Bago pa niya ito namalayan, idiniin na siya ni Yunche sa lupa. Ikaw, walang kamalay-malay si Mushwanyi na nakipaglaban sa kanya, ngunit ang kanyang kapangyarihan, na lumakas sa gitna ng kanyang pagkalito, ay napigilan ni Yunche sa isang hindi kapani-paniwalang malupit na paraan. Huwag mong isipin na tumakas. Diniinan siya ni Yunche. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga taon na nawala ka sa akin. Higit pa riyan, gusto kong bumawi sa mga pagkakamaling nagawa ko sa nakaraan. Ibang-iba na ang ugali niya kaysa dati sa harap ni Mushwanyin, ngunit sa totoo lang, nananatili pa rin ang takot niya sa kanyang Panginoon. Ang pagkakaroon ng takot na ito ang naging dahilan upang kumilos siya sa ganitong magaspang at malupit na paraan, dahil determinado siyang pagtagumpayan at puksain ito sa pinakamalupit at marahas na paraan na posible. Noon, ang nakakatakot na takot at pagkamahiyain ang halos nawalan siya ng pagkakataong magsisi sa kanyang mga ginawa. Gawin, huwag, para sa ilang kakaibang dahilan, nakaramdam siya ng labis na panghihina at kawalan ng koordinasyon habang nakikipaglaban siya sa kanya. Maging ang mga tunog na lumabas mula sa kanyang mga labi ay, sa ilang kakaibang dahilan, halos kasing lambot at cottony gaya ng boses ni Chi Wuyao. Sila, nasa labas pa rin sila. Ikaw ang Devil Master, hindi mo kaya. Kinawayan ni Yunche ang isang kamay at isang maitim na harang ang nagsara sa pasukan sa palasyo. Pagkatapos nito, umungol siya sa isang mabangis na boses, tingnan natin kung sino sa kanila ang maglalakas loob na lumapit sa lugar na ito. Sa puntong ito, ganap na nagtagumpay si Yunche sa kanyang gawain ng bullying ang kanyang amo. Kahit anong pilit ni Mushwanyi na magpumiglas, pipigilan lang niya ito ng malupit para pigilan siya sa pagtakas. Xuanyin, tandaan mo ito. Hindi na ako ang iyong disipulo, at tila kailangan kong sunugin sa iyong isipan ang katotohanang hindi na ikaw ang aking Panginoon. Dahil dito, hindi ako makikinig sa iyo at tiyak na hindi ko nahahayaang makatakas ka pa sa akin. May kaiji pa. Oh! Muling nagwagayway ng kamay si Yunche at lumitaw ang isang hadlang na kulay ng yelo sa kanilang paligid, ganap na. Itinatago ang kanilang mga katawan at boses mula sa labas ng mundo, nang magsimulang mabuo ang ice barrier. Si Kaiji, na nakahiga sa jade couch, ay nagpakawala ng mahinang ungol bago niya sinimulang imulat ang kanyang malabong mga mata. Ang katawan ni Chi Wuyao ay dahan-daang lumapit sa palasyo. Nang makita niya ang itim na harang na tumatakip sa pasukan, natigilan siya saglit. Ngunit pagkatapos noon, marahan niyang inabot ang kanyang kaluluwang demonyo at sumilay sa kanyang mga labi ang isang malikot na ngiti. Agad niyang ginamit ang kanyang demonyong kaluluwa para magpadala ng sound transmission sa lahat. Ito ay isang utos para sa buong kaharian. Ang kaluluwa at isipan ng Devil Master ay nagtamo ng ilang mga sugat sa nakaraang labanan, kaya kailangan niyang tahimik na magpahinga at magpagaling ng ilang sandali. Walang sino mang makakagambala sa kanya sa susunod na 24 na oras. Gayunpaman, hindi siya umalis pagkatapos niyang ipadala ang sound transmission na iyon. Hindi nagtagal, nakita niya si Chen Yinger na nagmamadaling lumipad sa kabila ng sarili niyang mahina at manipis na aura, tulad ng inaasahan niya. Anong meron sa kanya? Tanong ni Chen Yinger habang magkadikit ang mga kilay niya. Bakit ba kasi kailangan niyang magpahinga ng ganoon katagal? Ngayon lang ba talaga niya ipinipilit ang sarili niya? Dahil sa kapangyarihan ni Yunche sa pagbawi, naganap na sumalungat sa lahat ng logika at sentido komun, ang 24 na oras ng pagbawi ay talagang isang, napakahabang panahon. Sinabi nito kay Chen Yinger na siya ay higit na pagod kaysa sa hinayaan niya, Kabanata 1863 ang lihim na hindi mabubunyag. Habang ang Northern Divine Region ay nagpapahinga, ang God Realm ay pumasok sa pinakamalaking kaguluhan nito sa kasaysayan. Ito ay totoo lalo na para sa Western Divine Region. Baka sabihin pa nga ng magdamag na nagbago ang mundo nila. Nang ang balita na ang Dragon Monarch ay puwersahang pinakilos ang lahat ng Divine Masters ng 6 na kaharian ng hari sa kanlurang rehiyon, at bumaba sa kasalukuyang punong tanggapan sa hilagang rehiyon na parang magic gamit ang World Dragon City, ang bawat malalim na practitioner sa God Realm ay nanginginig sa tuwa. Nang ibigay ni Longbay ang utos na hintayin si Yunche ng 12 oras, ang balita na ang lineup ng Northern Divine Region ay ganap na nalampasan ng Western Divine Region ay inihayag din. Sa sandaling iyon, halos lahat ay nakatitiyak na ang hindi natural na mabilis at malupit na pag-atake ng Dragon Monarch ay tiyak na mapapawi ang Northern Divine Region. Ang sumunod na labanan ay naging sanhi ng higit sa kalahati ng Southern Divine Region na manginig tulad ng apocalypse sa kanila. Ang hindi mabilang na mga profound practitioner sa katimugang rehiyon ay ibinagsak ang lahat ng kanilang ginagawa at tumakas sa kabilang direksyon ng larangan ng digmaan ng buong lakas. Gayunpaman, nang ang alikabok ay tumira, at ang balita ng huling resulta ng labanan ay kumalat, ang narinig nila ay halos nagdulot ng kanilang mga puso na sumabog sa kanilang sarili. Natalo ang Western Divine Region. Patay na si Longbay.
Ang lahat ng Divine Masters ng 4 na kaharian, ang mga Dragon Gods, ang Emperor Chi, ang Hui Dragons, at ang Myriad Manifestations, ay patay na, at oo, kasama doon ang Dragon Gods at ang Dragon Sovereigns. Lahat, ang tanging nakaligtas sa labanan ay ang Kilin Realm at Blue Dragon Realm. Siyempre, ang unang reaksyon ng lahat ay hindi paniwalaan ang balita, ang bawat salita nito. Tanging ang mga malalalim na practitioner ng Blue Dragon Realm at ng Kilin Realm ang dinapuan ng tila permanenteng pakiramdam ng pagkahilo pagkatapos makatanggap ng kumpirmasyon mula sa kanilang sariling uri na ang tila imposibleng balita ay sa katunayan. Nakakatakot na totoo. Gatlang M. Sa World Dragon City, matapos mawala ang hadlang, nag-inat si Yunche at nagpakawala ng nakakapreskong hininga ng hangin. Pagkatapos, nakita niya si Kaiji na nakaupo sa jade bed at walang ekspresyon na sinusuri siya. Ang kanyang matamis na ngiti ay agad na nagyelo sa kanyang mukha. Paulit-ulit na kumikibot ang sulok ng kanyang bibig bago niya tuluyang nautol ang mga salitang, why you woke up? Kaiji, 6 na oras na akong gising, malamig na sagot ni Kaiji. Sa katunayan, 3 beses na siyang lumipad sa buong World Dragon City. Email protected, #porsyento, sa di kalayuan, nagmamadaling tumalikod si Mushwanin, nag-alis ng isang tiyak na amoy gamit ang kanyang enerhiyang yelo at nawala sa hangin. Mabilis siyang kumilos kaya wala ng oras si Yunche para mag-react. Sa ilang sandali, naparalisa si Yunche sa desisyong habulin si Mushwanin o hayaan siyang pansamantala. Ang walang kapantay na hilagang rehiyon na Devil Master na naglibing sa buong Dragon God Realm sa kailaliman kalahating araw na ang nakalipas ay mukhang sapat na pula upang mamatay sa kahihiyan. Tiyak na naramdaman ng lalaki na gupitan ang kanyang sarili sa kalahati para mapangalagaan niya ang Mushwanin at Kaiji ng sabay. Ganito ba ang plano mong tuparin ang pangako mo sa kapatid ko? Ang malagatas na puting mukha ni Kaiji ay napakalamig na walang bakas ng emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Para lunurin ang sarili mo sa kasiyahan ng ibang babae sa harapan ko mismo, ang pormal mong asawa. Naninigas ang buong katawan ni Yunche nang ang salitang, kapatid na babae, ay lumabas sa mga labi ni Kaiji. Lahat ng nakakaaliw na salita na gusto niyang sabihin ay biglang namatay sa loob ng kanyang lalamunan. Kaiji, ako, magsasalita pa sana siya nang makarinig siya ng biglang singhot. Nang tumangala siya, nakita niyang hindi makapaniwala na ang mga labi ng dalaga ay idiniin sa isang nanginginig na tuwid na linya, at ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa mga crescent. Siya, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang paghajijek. Napatulala siya. Sa isang segundo, pakiramdam niya ay naglakbay siya pabalik sa panahon noong si Kaiji pa ang cute at devilish na, Little Jasmine, na kilala niya. Devil Master o hindi, mukhang ang kakayahan mo sa paghawak ng mga takot ay kasing sama ng dati. Hihi, nakangiting sabi ni Kaiji habang iiling-iling ang kanyang ulo at iginagalaw ang kanyang mga paa pabalik-balik. Ang nakakatakot na aura na nakapaligid sa kanya kanina ay tuluyan ng naglaho. Kung ito ay isang random na babae lalo na ang mapahamak na Chenny kung gayon, oo, ako ay lubos na galit. Hindi kita papansinin sa loob ng 1 buwan. Pero Sister Xuanyin, hindi ako magagalit sa kanya. Kung hindi dahil sa sakripisyo niya noon, sana. Huminto siya doon at sinenyasan si Yunche na lumapit. Umupo ka sa akin, kuya. Ang ugali ni Kaiji ay tila nagbago ng husto pagkatapos niyang magising mula sa kanyang pagkakatulog. Malinaw na alam niya ang nangyari habang siya ay walang malay. Marahil ito ang dahilan kung bakit sa wakas ay inalis na niya ang mabibigat na tanikala na ibinalot niya sa kanyang sariling hair sa lahat ng mga taon na ito. Si Yunche ay sumunod at umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay nagtanong siya sa magiliw na boses, "Are you feeling okay, Kaiji? Is there where you would like me to check?" Hindi sinagot ni Kaiji ang tanong. Sa halip, marahan niyang inihiga ang kanyang ulo sa dibdib ni Yunche, ipinikit ang kanyang mga mata at pinakinggan lang ang tunog ng tibok ng puso nito. Makalipas ang napakahabang panahon, sa wakas ay bamulong siya, tapos na ang lahat, tama ba? Oo, tapos na ang lahat, sagot ni Yunche. Patay na si Longbay. Ang lahat ng karapat-dapat mamatay ay halos. Patay na rin, pero pinananatiling buhay ko si Joe Zuzi. Walang paraan na hahayaan ko siyang mamatay kaagad pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Wala nang natitira sa mundong ito na maaaring magbanta sa atin. Malaya rin tayong gumawa o alisin ang mga batas ng mundo ayon sa gusto natin. Maikling tugon ni Kaiji bago biglang bamulong, ang lahat ng ito ay panaginip na nagkatotoo, kaya bakit, hindi masaksihan ng kapatid ang hinaharap na gusto niya? Bakit, siya lang? Ang kanyang boses ay kasing tahimik ng panaginip, ngunit ang bawat salita ay paulit-ulit na dinudurog ang puso ni Yunche. Niyakap ni Yunche si Kaiji bago huminga ng malalim. Ang Blue Pole Star ay hindi nasaktan.
Ang kanyang homeworld, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga minamahal ay ligtas at maayos. Matagumpay niyang naipaghiganti ang kanyang mga kaaway, binaligtad niya ang hindi maibabalik na kapalaran ng Northern Divine Region, at nabawi pa niya si Mushwanin, ang taong inaakala niyang nawala na siya sa kamatayan magpakailanman. Pero si Jasmine, maaari niyang pahirapan si Zhou Zuzi ng isa pang 10,000 taon, ngunit hindi na ito babalik sa kanya. Gatlang M. Ang pangalawang Mushwanin ay tumakas sa kwarto, agad niyang nasagasaan si Chi Wuyao. Ang Devil Queen ay nagbabantay sa pasukan sa lahat ng oras na ito. So, ilang beses mo bang ginawa? Nakangiting pang-aasar ni Chi Wuyao. Halos hindi napigilan ni Mushwanin ang pananakit sa kanya. Kung hindi nagyelo ang kanyang kutis sa loob ng 10,000 taon, magiging kasing pula na siya ng mansanas ngayon. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong kamo sa kanyang buhay. Sa loob lamang ng 6 na oras, ang pagtrato ni Yunche sa kanya ay naging halos marahas at lumalabag mula sa pagiging mapilit at walang galang. Gumamit siya ng pinakamababa at matinding pamamaraan na posible upang ipaalala sa kanya na ang kanilang dating master-disciple na relasyon ay mabuti at tunay na isang bagay ng nakaraan. Hindi na makayanan ang titig ni Chi Wuyao, lumakad si Mushwanin palayo sa pagtatangkang takasan ang babae. Gayunpaman, nang biglang sumagi sa kanya ang isang pag-iisip, huminto siya sa kanyang kinatatayuan at nagkaroon ng mapusyaw na asul na sound isolation barrier sa paligid niya at kay Chi Wuyao. Ano ang nakita mo sa huling sandali ni Long Bai? Mahina at seryosong tanong ni Mushwanin. Nawala ang ngiti ng Devil Queen na parang wala doon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at gumawa ng isa pang sound isolation barrier sa loob ng sound isolation barrier ni Mushwanin. Nilagyan pa niya ito ng kanyang Nirvana Devil Soul. Sa ganitong paraan, kahit na ang abnormally strong soul ni Yunche at Shui Meiyin ay hindi makakalusot sa double-layered veil. Sa wakas, sinabi ni Chi Wuyao sa boses ng lamok, nang mamatay si Shen Shi, siya ay nagdadalang tao kay Yunche. Humarap si Mushwanin kay Chi Wuyao na may hindi mapigil ang pagkabigla. Malinaw, hindi alam ni Yunche na buntis si Shen Shi nang umalis siya sa Forbidden Land ng Samsara. Sabi ni Chi Wuyao sa pinakatahimik na boses na kaya niyang pamahalaan kahit na napapalibutan siya ng dalawang sound isolating barrier. Alam ni Shen Shi ang abnormal na nararamdaman ni Long Bai para sa kanya. Kaya naman inilihim niya ang kanyang pagbubuntis hanggang sa huli. Ito ay nagpapatunay ng isang bagay, kahit na hindi direkta, patuloy ni Chi Wuyao. Hindi sinasamantala ni Shen Shi si Yunche para lamang sa anumang layunin na nasa isip niya. Siguradong mayroon siyang kaunting nararamdaman para sa kanya, kung hindi, aaminin niya ang matinding panganib na kinakatawan ng kanyang anak at ipinalaglag ito sa simula. Mahal na mahal din niya ang kanyang anak, sobra-sobra. Kahit si Chi Wuyao ay hindi makagalaw matapos marinig ang itim na panunumpa na binitiwan ni Shen Shi nang mawala ang kanyang anak. Dumating sa punto kung saan pinili niyang hindi ulitin ang eksaktong mga salita kay Mushwanin dahil ito ay parang isang paglabag sa isang bagay. Makalipas ang mahabang katahimikan, sa wakas ay bamulong si Mushwanin sa kanyang sarili. No wonder. Mahirap, hindi, imposibleng paniwalaan na papatayin ni Long Bai si Shen Shi. Kung tutuusin, bahagi ng dahilan kung bakit siya sumikat ay dahil ang pagmamahal niya sa Dragon Queen ay hindi natitinag ni Katie Ting sa kabila ng pagdaan ng 300,000 taon. Sa makatuwid, mahirap paniwalaan na papatayin niya si Shen Shi kahit gaano pa siya kagalit. Pero ngayon, naiintindihan na niya. Ang batang iyon ang huling straw na bumagsak sa katwiran ni Long Bai. Lalaki ba iyon, o babae? Tanong ni Mushwanin. Nakakuyom ang mga kamay niya, at ang puso niya ay parang may pumipisil dito ng masakit. Hindi ko alam, sagot ni Chi Wuyao. Gayunpaman, tinawag ni Shen Shi ang bata bilang warrior, sa memorya ni Long Bai, kaya malaki ang posibilidad na siya ay isang babae. Ang alaala ni Yunche na nakahawak sa glazed soundstones na ibinigay ng kanyang anak na babae sa kanya ay biglang tumama sa mga mata ni Chi Wuyao, nag-iisang ito ang naging dahilan ng kanyang paghinga sa kanyang dibdib sa napakahabang panahon. Kung malalaman ito ni Yunche, talaga bang wala na siya? Tanong ni Mushwanin. Ginamit ni Long Bai, lahat. Nang hampasin niya ang tiyan ni Shen Shi. Muling bamantong hininga si Chi Wuyao. Ang alaalang ninakaw niya ay ang alaalang umiikot sa kamalayan ni Long Bai sa huling oras ng kanyang buhay. Ang pagkawatak-watak ng kanyang kaluluwa ay nagdulot ng labis na pagdurusa sa kalidad ng mga imaheng nakita niya, ngunit sapat pa rin ito para sa kanya na makuha ang balangkas kong sabihin. Pumikit si Mushwanin at muling tumahimik. Gayunpaman, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Chi Wuyao habang sinasabi niya ito. Ang pagkamatay ni Shen Shi ay hindi kabilang sa mga huling bahagi ng kanyang memorya. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa eksena kung saan niya inatake si Shen Shi,
at ang imposibleng dami ng panghihinayang at sakit na kaakibat nito. Panghihinayang, sakit, ang boses ni Mushwanyin ay biglang nagyelo. Naglakas loob siya, bigla, napagtanto niya ang implikasyon sa likod ng mga salita ni Chi Wuyao at nagtanong, sinasabi mo ba na maaaring buhay pa si Shen Shi? Umiling si Chi Wuyao, hindi ako sigurado. Ang masasabi ko sa iyo ay ginugol ko ang nakalipas na ilang oras sa pag-aayos sa lahat ng mga memory fragment na nakuha ko mula kay Long Bai, at may napansin akong kakaiba. Mushwanyin, bago pumanaw ang lalaki, ang huling iniisip niya ay ang pagnanais para kay Shen Shi, hindi ang pagkamuhi kay Yun Che, pagtatapos ni Chi Wuyao na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa huling oras ng pagkamatay ni Long Bai, dinurog siya ni Yun Che at ginawa siyang saksi sa Northern Divine Region na kinakatay ang kanlurang banal na rehiyon gamit ang sarili niyang dalawang mata. Sa normal na pagsasalita, dapat siyang mapuno ng kawalan ng pag-asa para sa kanyang sitwasyon at pagkamuhi para sa kanyang kaaway, si Yun Che. Gayunpaman, sa katotohanan, ang mga iniisip ni Shen Shi ay nangingibabaw sa higit sa kalahati ng kamalayan ni Long Bai. Ito ay totoo lalo na noong siya ay lumaban kay Yun Che. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ng mga sandaling iyon ay ang galit na pagnanais na patunayan ang sarili sa kanya. Ang kanyang infatuation kay Shen Shi ay naging isang bagay na napakasakit at sukdulan na malamang na walang sinuman kundi ang kanyang sarili ang makakaintindi nito. Ang kanyang huling hangarin ay hindi ang pagnanais na mahanap si Shen Shi sa kabilang buhay. Huminto si Chi Wuyao, para pag-isipang mabuti ang kanyang mga salita bago nagpatuloy, ang pagnanais na magpakita si Shen Shi at iligtas siyang muli. Nagpatuloy si Mushwanyin sa linya ng loika na iyon, ibig sabihin, si Shen Shi ay maaaring tumahimik. Hindi tayo dapat magpakasawa sa labis na pag-asa. Muling umiling si Chi Wuyao. Dala ni Shen Shi ang isang espesyal na light profound energy na pagmamay-ari niya at siya lamang bago niya sinanay si Yun Che. Kilala siya ni Long Bai sa daan-daang libong taon, kaya dapat ay mas kilala niya ang kanyang aura kaysa sinuman. Sa pag-aakalang siya ay buhay pa, at kung isa sa alang-alang ang napakalaking kapangyarihan ng Dragon God Realm, dapat ay matagal na niya itong natagpuan. Ang pag-asa sa mga mata ni Mushwanyin ay agad na lumabo nang malaman niyang hindi niya kayang pabulaanan ang mga salita ni Chi Wuyao. Maaaring hindi makapaniwala o matanggap ni Long Bai ang katotohanan na siya ang pumatay kay Shen Shi. Maaari niyang nilinlang ang kanyang sarili sa paniniwalang nawala si Shen Shi sa isang lugar na hindi alam, kung para lang mabawasan ang sakit at pagsisisi na kanyang nararamdaman. Siyempre, posibleng buhay pa si Shen Shi, at nawala siya sa isang lugar kung saan kahit ang Dragon God Realm ay hindi siya mahahanap. Gayunpaman, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mushwanyin. Sa tingin mo ba maibabahagi natin ang pag-asang ito sa kanya? Hindi, umiling si Mushwanyin ng walang pag-aalinlangan. Tinanggap ni Yun Che ang pagkamatay ni Shen Shi sa mga itim, masakit na taon na iyon. Kung sasabihin nila sa kanya na maaaring buhay pa si Shen Shi, alam na may mataas na pagkakataon na muli siyang magdusa ng katulad na antas ng sakit at pagkabigo. Sa kabilang banda, kung tatahimik sila tungkol dito, at si Shen Shi mismo ay babalik sa mundo balang araw, ang kaaya-ayang sorpresa na natanggap niya ay magiging katulad ng isang himala. At tiyak na hindi namin sasabihin sa kanya ang tungkol sa bata. Tumalikod si Mushwanyin at tumingin sa abot tanaw. Masyado na siyang nagdusa sa kanyang buhay. Ang nais ko lang para sa kanya ay ang masiyahan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ng walang pag-aalala at walang pag-aalala. Kahit na siya ay nalunod sa kanyang mga pagnanasa at naging malupit, hinding-hindi ko nahahayaang lumitaw muli ang isang hindi maaayos na butas sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang mga mata, sobra na ang utang ng mundo kay Yun Che. Walang sapat na pagbabayad sala at kabayaran para makabawi sa kanyang pinagdaanan. Hindi niya pipigilan si Yun Che kahit na dumating ang araw na ginawa niyang buhay na impyerno ang buong God Realm. Pagkatapos ng lahat, hindi katulad ng iba. Naranasan na niya ang tunay na kamatayan. Malalim na tumango si Chi Wuyao. Ito ay mananatili sa pagitan mo at ako. Kabanata 1864 Ang Imperial Consort ng Devil Master. Inabot si Shui Meiyin nang wala pang isang araw para ma-unlock ang lahat ng mga seal ng palasyo ng World Dragon City. Ang mga selyo sa ilang espesyal na mekanismo ng depensa, malalim na pormasayon, at mas mababang espasyo ay mas komplikado, ngunit lubos niyang inaasahan na ma-unlock ang lahat sa loob ng wala pang isang buwan. Lubos niyang inaabangan ang araw na may sapat na enerhiya na naipasok sa naka-unlock na World Dragon City. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tunay na sinaunang malalim na barko. Pagkatapos ng isang buong araw na pahinga, nabawi ni Yun Che ang halos buong lakas ng kanyang kaluluwa. Nakatayo sa World Dragon City, tahimik siyang tumingin sa patag, puno ng dugo na 10 directions deep si God Realm sa napakatagal na panahon. Ang pinakamalaking balakid ay naalis na, ang kanyang huling taong may pagkamuhi ay naalis na sa mundong ito,
at siya ay mabuti at tunay na ang rurok na pag-iral ng mundong ito. Kaya bakit hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin? Dapat siyang bumalik sa Blue Pole Star ngayon at ipaalam sa kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang kaligtasan, ngunit makalipas ang kaunti sa 2 oras, sa wakas ay tumalikod siya at sinundan ang aura ni Chi Wuyao. "I've been waiting for you, my Devil Master," sagot ni Chi Wuyao na nakangiti nang lumapit si Yunche sa kanya. Alam niya na si Yunche ay mahuhulog sa pag-aalinlangan pagkatapos ng labanan, at wala na siyang malinaw na layunin na pagsikapan. 30 taong gulang pa lang siya. Siyempre hindi niya alam kung saan magsisimulang maging emperador ng universo. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Yunche. Talagang sinubukan kong huwag maging dependent sa iyo, ngunit ito ay naging isang pipe dream sa huli. Ang pamamahala sa mundo ay mas mahirap kaysa sa pagiging walang kapantay sa ilalim ng langit kung sabihin. Natitiyak niyang si Chi Wuyao ang nagplano ng bawat hakbang na dapat niyang gawin pagkatapos ng tagumpay na ito. Bago yun, gusto kong sagutin mo ang isang bagay. Naglakad si Chi Wuyao palapit sa kanya at tiningnan siya sa mata. Ano ba talaga ang ninanais ng iyong puso? Gusto mo bang dalhin ang mundong ito sa isang panahon ng kalaliman upang ikaw at ang mga profound practitioner ng hilagang rehiyon na nagdusa sa loob ng 1,000,000 taon ay makapagpalabas ng kanilang kadiliman hanggang sa nilalaman ng kanilang puso? O nais mo bang maging isang tunay na pinuno ng Primal Chaos at pamunuan ang mga kaharian tulad ng iyong pamumuno sa Northern Divine Region? Ang huli, tugon ni Yunche. Alam ko na, ngumiti si Chi Wuyao. Sa nakalipas na 2 taon, ang iyong puot ay parang isang walang katapusang sangkawan ng mga demonyo na halos hindi nakatago sa loob ng iyong puso. Sa simula pa lang, nag-aalala ako na ang iyong puot ay tuluyang masira ang iyong kontrol at lamunin ka ng lubusan. Pagkatapos, ikaw ay nagbago. Sa araw na bumalik ka kasama si Meiyin, seryosong sabi ni Chi Wuyao, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari noong araw na iyon? Oras na para sabihin ko sa iyo iyon. Tumingin si Yunche sa timog habang dinidiin ang isang daliri sa kanyang glabella. Isang maliit na bola ng liwanag ng kaluluwa ang dahan-daang lumitaw sa view. Sa nakalipas na ilang taon, hindi ako makapaghintay na sirain ang lahat at anuman. Hindi ko maiwasang gugustuhin na patayin ang bawat buhay na nilalang sa mga bituing ito ng paisa-isa at maliligaw ang sarili ko sa kanilang dugo. Kung tutuusin, ako ang nagligtas sa kanilang lahat, ngunit ako pa ang nawala sa lahat. Gayunpaman, ang dahilan na nagtulak sa akin na kaputan ang mundo at maging isang demonyo, naglaho sa araw na iyon. Nawala, nagtaas ng kilay si Chi Wuyao. Matapos maging handa ang ilaw ng kaluluwa, marahang tinapik ito ni Yunche sa glabella ni Chi Wuyao. Ang mga alaala ng araw na iyon ay agad na pumasok sa kanyang isipan. Sa mahabang panahon, walang masabi si Chi Wuyao. Ang mga mata lang niya ang nagtaksil sa gulo ng emosyong nararamdaman niya ngayon. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Chi Wuyao sa walang partikular na tao. Hindi pa niya nasaksihan ang ganoong katawa-tawang turnaround hanggang ngayon. Ang World Piercer, Shui Meiyin. Sa nangyari, ang pag-ukit sa nakamamatay na araw na iyon sa illusory glazed imagery jade ay hindi lang ang ginawa niya para kay Yunche. Niloko pa niya ang buong Primal Chaos, pinrotektahan ang Blue Pole Star, at ginawa si Yunche kung ano siya ngayon. Sa hindi direktang paraan, siya pa nga ang tagapagligtas ng Northern Divine Region. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yunche na nabigla si Chi Wuyao, ngunit tiyak na ito ang pinakamatagal na nakita niya mula sa kanya. Ito ay nagkaroon ng kahulugan bagaman walang nakakita sa pagdating na ito, lalo na dahil ang pagkawasak ng Blue Pole Star ay nasaksihan ng hindi mabilang na Divine Masters at God Emperors. Parang ang bundok ng bigat na nakaupo sa puso niya sa lahat ng oras na ito ay biglang kumalat sa hangin. Isang uri ng kagalakan at kaluwagan na hindi niya naramdaman noon ang damaloy sa kanyang katawan at hinatak ang kanyang mga labi sa isang magandang ngiti. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Maaaring ito na ang pinakadakilang himala na nakita sa mundo. Xuanyin, Kaiji, Shenying, ang Northern Divine Region. Sigurado akong magsasaya ang lahat ng walang hanggan kapag nalaman nila ang tungkol dito. Medyo umaambon ang mata niya habang nagsasalita, pero agad niya itong itinaboy. Bagamat inalis ni Yunche ang emosyonal na kaguluhan na naramdaman niya habang naaalala, alam niya na si Yunche ay tiyak na umiyak ng malakas at malakas sa araw na iyon, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng sinumang lakas sa mundo. At saka, dapat kong aminin na lubos kong minamaliit si Meiyin. Hindi ko alam na napakaraming bagay na pala ang ginawa niya para sa iyo at naghanda ng napakaraming stepping stones para sa atin ng palihim. Bahagyang tumanggo si Yunche. Kailangan ng hindi masasabing mga buhay upang mabayaran ang lahat ng pagmamahal at pabor na utang ko sa kanya. Sigurado akong makukuntento siya sa isang panghabang buhay na pag-ibig.
Huwag na huwag mong ipagkakanulo ang tiwala niya, okay? Sabi ni Chi Wuyao na may magandang ngiti sa kanyang mukha. Ang pagbabago ni Yun She ay malinaw na isang magandang bagay, ngunit hindi niya akalain na ito ay dulot ng isang napakaganda, kahit na parang panaginip na himala. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit siya pumapayag na pumasok sa Eternal Heaven Divine Realm sa loob ng 3 buong taon samantalang dati, kahit isang araw na paghihintay ay lubos na pagpapahirap sa lalaki. Matapos matuklasan na ang kanyang mga mahal sa buhay at homeworld ay ligtas at maayos, kalimutan ang 3 taon, siya ay magtitiis ng 30 o kahit na 300 taon kung ito ay nangangahulugan ng pagtiyak ng isang mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ang Dragon God Realm ay nawasak, at si Long Bai ay patay na. Ang pinakamalaking banta sa ating kaligtasan ay wala na sa mundong ito, kaya, ito na ang pinakamagandang oras para makilala sila, tama? Tanong ni Yun She sa malungkot na tono sa hindi malamang dahilan. Ang katotohanan na tinatanong mo ito ay nagpapakita na alam mo na hindi pa rin ngayon ang oras para makipagkita sa kanila, nakaaaliw na sabi ni Chi Wuyao. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Naiintindihan ko ang iyong pagmamadali at ang iyong pagkakasala. Maaaring inalis mo na ang pinakamalaking hadlang sa iyong landas, ngunit kasi simula mo pa lang sa iyong paglalakbay sa pamamahala sa sansinukob na ito, dahan-daang paliwanag ni Chi Wuyao. Ang kanlurang banal na rehiyon lamang ay isang malaking banta sa iyong pamamahala. Maaaring napatay mo ng buo ang Divine Masters ng Dragon Gods, ang Emperor Shi, ang Hui Dragons at ang Myriad Manifestations. Ngunit mayroon pa ring higit sa 400 Upper Star Realms at 2,000 Middle Star Realms na maaaring sumalungat sa iyo. Bagaman ang pinagsama-samang puwersang ito ay maaaring hindi sapat upang banta ka o sa amin, ang Blue Pole Star ay isang mas mababang planeta lamang, hindi kalabisan na sabihin na ito ay kasing rupok ng isang bagong silang na bata sa harap ng God Realm. Sa ngayon, napakaraming Star Realm at Profound Practitioner sa God Realm na parehong natatakot at napupuot sa iyo. Imposibleng baguhin ang matagal ng pagkiling sa Dark Profound Practitioner sa maikling panahon din. Kung malantad ang Blue Pole Star bago mo makontrol ang God Realm, at kung makakagawa ka ng kahit isang pagkakamali sa panahong ito. Sinama ng tingin ni Chi Wuyao si Yun She. Hindi masyadong nag-react si Yun She sa mga sinabi ni Chi Wuyao. Siya ay mahinahon na nagtanong, ano ang magiging pinakamagandang oras upang bumalik kung gayon. Kapag opisyal ka nang nakoronahan bilang emperador ng Primal Chaos, sagot ni Chi Wuyao. Hindi ito magtatagal, maliban sa anumang aksidente, 1 taon lang ang kailangan para ma-stabilize ang mga bagay-bagay. Magagawa ba natin ito sa kalahating taon? Lumayo ang tingin ni Yun She. Ang ika-20 kaarawan ni Waksan ay nasa 179 na araw, at ayoko nang makaligtaan muli ang kanyang kaarawan. Panipi tuldok panipi. May sasabihin sana si Chi Wuyao nang makita niya ang hindi maipaliwanag na emosyon na lumalangoy sa likod ng mga mata ni Yun She. Ilang sandaling katahimikan, biglang sumilay ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Ang kalahating taon ay hindi imposible, sa palagay ko. Kakailanganin ko ang iyong buong kooperasyon, mahal kong Devil Master. Humarap si Yun She sa kanya at seryosong sumagot, naiintindihan. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Pagdating sa pag-arte bilang emperador, pagkontrol sa mga tao, at lalo na sa pagmamanipula ng kanilang isipan, siya at si Chi Wuyao ay hindi kabilang sa parehong laro. Dahan-daang naglakad si Chi Wuyao papunta sa kanang bahagi ni Yun She bago nagsimula. Ang puwersahang pagsupil ay isa sa pinakamadali at pinakawalang pag-iisip na paraan upang maalis ang lahat ng sumasalungat sa iyo, ngunit hindi ito naaangkop sa aming kasalukuyang sitwasyon. Bilang panimula, ang aming pangunahing lakas ay lubhang nasira, at hindi namin kayang mawala kahit isa sa kanila sa maikling panahon. Gayun din, ang pamamaraang ito ay nagdudulot ng higit na takot kaysa paggalang. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan para gawin ito ay linlangan ang lahat na isipin na nasa iyong mga palad na ang buong Primal Chaos, at gawing mga erehe ang mga Star Realms at malalim na practitioner na nagnanais na maghimagsik bago sila magkaisa sa isang malaking banta. Mas maaga, mas mabuti. Kung sapat na oras, ang mga rebelde ay guguho sa kanilang mga sarili bago pa man tayo kumilos. Kumunat ang noo ni Yun She at nag-isip sandali bago sumagot, mas mahirap ito kaysa sugpuin ang lahat ng mga kaaway sa pamamagitan ng puwersa. Matyaga niyang hinintay ang sagot ni Chi Wuyao. Alam niyang hindi magmumungkahi ang Devil Queen maliban na lang kung mayroon na siyang solusyon na nakahanda. Tama iyan. Gayunpaman, tinignan niya si Yun She at muling ngumiti ng mapaglaro. Ang mga bituin ay nakahanay ng husto para magawa natin ito. Kung bibigyan mo ako ng iyong kooperasyon, syempre, ano sa mundo ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Yun She. Ito ay isang napaka-secular ngunit napakakapakipakinabang na paraan na kadalasang ginagamit ng royalty o maharlika ng anumang eroplano.
Nagpatuloy si Chi Wuyao ng maikling paghinto, ang pinag-uusapan ko ay tungkol sa kasal sa politika. Sa 3 buong paghinga, walang masabi si Yun She. Ha! Napangiti si Chi Wuyao sa kanyang reaksyon bago nagpatuloy, salamat sa mga recording ni Miin, alam ng lahat na iniligtas mo ang mundo, at na pinagtaksilan ka ng mga King Realms at Upper Star Realms. Ibig sabihin, mayroon tayong mahusay na pundasyon para simulan ang ating plano kaagad. Susunod, sisimulan namin ang pagbuo ng momentum para kilalanin ng mundo ang iyong panuntunan, at ang unang hakbang sa paggawa nito ay palakihin ang parehong katotohanan. Bumagal ang boses niya at medyo lumalim. Ang kasaysayan ay palaging isinulat ng nanalo, hindi isang patas at walang kinikilingan na tagamasid. Gamit ito bilang batayan, ano sa palagay mo ang mangyayari kung mayroon kang isang imperial na asawa sa bawat banal na rehiyon? Sabi niya habang kinukunan si Yun She ng isang kaakit-akit na tingin. Natigilan si Yun She habang iniisip ang mga implikasyon. Wala kang kailangang gawin tungkol sa Northern Divine Region. Alam na ng mundo na ako ang iyong reyna. For some reason, medyo nagalit siya nang sabihin niya ito. Lahat ng 4 na haring kaharian ng silangang banal na rehiyon ay napilayan o nawasak, at ang isa lamang na medyo buo, ang Brahma Monarch God Realm ay pinamumunuan ni Chen Ying. Naturally, wala siyang pag-aalinlangan na maging iyong asawa. Ang Star God Realm ay patay na sa lahat maliban sa pangalan, ngunit ang Heavenly Wolf Star God ay nasa paligid pa rin, at ang nawawalang Divine Artifact ng King Realm ay nasa iyong mga kamay. Maaari mong tulungan si KG sa muling pagtatayo ng Star God Realm, gawin siyang God Emperor, at kunin siya bilang iyong asawa mamaya. Sa parehong paraan, maaari mong suportahan ang Snow Song Realm at gawin itong isang bagong Eastern Region King Realm. Bagamat ang Snow Realm sa kabuuan ay medyo mahina, kakaunti lang ang mga profound practitioner sa mundo na makakapantay kay Muxuanin ngayon, hindi pa banggitin na ikaw ay minsang naging disipulo ng Divine Ice Phoenix Sect. Iyon ay sapat na ang lahat ng pagiging lihaytimo ng iyong kakayahan, iniksyon sa sekta, sandali na lamang bago ito lumago sa isang tunay na kaharian ng hari. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko ngayon? Kapag nasabi na at tapos na ang lahat, magkakaroon ka ng 3 emperador ng Diyos, bawat isa ay kumakatawan sa isang kaharian ng hari bilang iyong mga asawa. Ito ang balita na pipigilan ang lahat ng mga binhi ng kawalang katapatan sa Eastern Divine Region at pag-isahin ang mga kalooban ng lahat bilang isa. Muli, walang masabi si Yun She sa mahabang panahon. Maaari kang gumawa ng mga bagay, tulad nito. Nagpatuloy si Chi Wuyao, pumunta tayo sa Western Divine Region. 4 sa 6 na King Realms nito ang patay sa lahat maliban sa pangalan, pero okay lang, dahil may perpektong kandidato para sa iyo na pakasalan sa 2 natitirang King Realms. Siya ang Blue Dragon Emperor. Panipi tandang padamdam tandang pananong panipi. Nanlaki ang mga mata ni Yun She na parang mga platito. Hindi mo maaaring imungkahi na. Wala siyang karapatang tumanggi. Hindi pinansin ni Chi Wuyao ang mga pagkagambala ni Yun She at nagpatuloy, maaari niyang kasuklaman ang ideya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at pipiliin pa rin niyang maging asawa mo dahil ito ang pinakamahusay na posibleng proteksyon na inaasahan ng Blue Dragon Realm na magkaroon ngayon. Plus, her stance will change ever so subtly after she became your consort, even if only in name. Consciously or not, she'll favor you every time she make a decision. Tulad ng alam mo na, ang Qilin Realm at Blue Dragon Realms ay kasing lapit ng pamilya. Sa katunayan, ang Qilin Emperor ay halos ituturing ang Blue Dragon Emperor na parang sarili niyang anak. Kapag ang Blue Dragon Emperor ay naging iyong asawa, ang Qilin Realm ay natural na susunod sa iyong pamumuno sa isang tiyak na lawak. Kapag ang nabugbog na tagalabas ay naging bahagi na ng pamilya, kumbaga, nagiging mas madaling gawin ang ilang bagay na mangyari sa Western Divine Region. Tungkol sa Southern Divine Region, nakahanap na ako ng tamang kandidato para sa iyo sa panahon ng pananatili natin sa Deep Sea Realm, isang kakaibang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi habang sinasabi niya ito. Ginagarantiya ko na, masisiyahan ka sa aking pinili. Pagkasabi niyan, ang kailangan ko lang gawin mo ay ang tumango, at ang lahat ng mga emperador ng Diyos na ito ay magiging iyong mga asawa. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari sa buong kasaysayan ng God Realm. Ipinapangako ko sa iyo na ito ay bubuo ng isang uri ng momentum na sugpuin ang lahat ng mga binhi ng kawalang katapatan nang hindi nagdudulot ng kahit isang buhay. Pero, sabi ni Yun She na may seryosong mukha, ilang beses ko palang nakilala ang Blue Dragon Emperor. Literal na walang pag-iibigan ang nawala sa pagitan natin. Hindi ako sigurado, sa pangalan lang, mahal. Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging kinakailangang elemento sa mga kasalang politikal, sabi ni Chi Wuyao. At saka, nakalimutan mo na ba na ako mismo ang iyong queen in name? Hindi pa nga natin natutupad ang pagmamahalan natin, di ba? Playboy ka, Yun She.
Hindi tulad ng Blue Dragon Emperor na may Yu, alinman sa mga kanais nais na katangian. Sa kabaligtaran, ang kanyang mukha ay katangi-tangi, ang kanyang balat ay kasing lambot ng tubig, at sa pagkakaalam ko ay walang babae sa mundo na ang hugis ng katawan ay kasing ganda niya. Gayun din, bilang isang Diyos na emperador, ang Blue Dragon Emperor ay magsasanay ng panghabang buhay na celibat hanggang sa ikaw ay sumama. Kung mayroon man, sa tingin ko siya ang dapat magreklamo tungkol dito, hindi ikaw. Yun Che, winking face. Walang mga downside sa pagkakaroon ng consort in name, at sa kasong ito ay gagawing mas madali ang control sa Western Divine Region ng maraming beses. At saka, kung gusto mo, maaari mong palaging i-cross off ang in-name part at talagang ipatong ang iyong mga kamay sa kanya, hindi ba? Sasabihin mo ba sa akin na hindi mo gusto ang ideya? Hindi napigilan ni Yun Che ang sarili na isipin ang mahaba, mapatla, at napakagandang mga binti na nakita niya sa ilalim ng asul na palda ng Blue Dragon Emperor noong araw na iyon. Para silang isang pares ng mga puting jade na inukit ng isa sa pinakamahuhusay na smith sa mundo. Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Sa kanyang pagtataka, talagang natukso siya sa alok. Kabanata 1865 Mga plano. Siyempre, kung ang ideya ay talagang kasuklam-suklam sa iyo, maaari kang magpanggap na hindi mo pa narinig ang tungkol dito. Wala nang natitira sa mundo na maaaring pilitin kang gawin ang anumang bagay. Pagkatapos ay sinisi ni Chi Wuyaw ang sarili, I'm so sorry, pero ito lang ang naiisip kong paraan para sakupin ang mundo sa loob ng kalahating taon, maliban na lang kung mayroon kang master plan na gusto mong ibahagi sa akin ngayon, o kahanga-hanga. Sino ang pipiliin mo para sa Southern Divine Region? Seryosong tanong ni Yun Che. Ang Southern Divine Region ay mayroon na lamang 3 lalaking emperor ng Diyos na natitira matapos ang pagkawasak ng Southern Sea Realm. Si Chi Wuyaw ay hindi maaaring magplano na pumili ng isang random na babae at gawin siyang kanyang asawa, hindi ba? Napangiti si Chi Wuyaw sa ekspresyon ni Yun Che bago sumagot, malinaw, ang 10 Directions Deep Sea Realm ang pinakamabuting pagpipilian namin. Si Kang Shitian ay tapat sa iyo ngayon. Hindi mo alam ito, ngunit tinawag pa niya ang kanyang sarili na iyong baliw na aso noong naunang labanan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yun Che bago hininaan ang kanyang boses, Devil Queen, seryoso mo bang iangat si Kang Shitian sa isang mahalagang posisyon? Siyempre, nakangiting sagot ni Chi Wuyaw. Kapag masama ang sitwasyon, sumugal, kapag maganda ang sitwasyon, iwasan mo. Iyan ang palagi mong sinasabi, sabi ni Yun Che. Si Kang Shitian ay maaaring isang Diyos na emperador, ngunit siya ay isang mapusok. Baluktot na tao na ang modus operandi ay hindi makatwiran hanggang sa punto kung saan ito ay halos hindi mahuhulaan. Halos hindi ko matitiis ang ideya na hayaan siyang mabuhay, lalo na ang paggamit sa kanya. Kaya bakit? Nakangiti pa rin, sinabi ni Chi Wuyaw sa isang matahimik na tono, tama ka. Ang isang baliw na aso ay mahirap kontrolin, at walang sinuman ang makapaghuhuli kung kailan niya liligawan ang kanyang amo. Sa kasamaang palad, isang baliw na aso ang eksaktong kailangan mo ngayon. Yun Che, simple lang. Ipinaliwanag ni Chi Wuyaw, sa ngayon, maraming tao ang napupuot sa iyo hanggang sa buto. Halimbawa, ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay o kahit na buong pamilya sa iyong digmaan. Ang mas masahol pa dito ay ang 1,000,000 taong pangunawa na mayroon ang 3 banal na rehiyon patungo sa hilagang banal na rehiyon. Maaari silang magpanggap na tinatanggap ang mga taong diablo, at ang kanilang kadiliman ay malalim na enerhiya, ngunit hindi kailangan ng isang henyo upang malaman na sila ay malayo sa tunay na pagtanggap ng mga bagay. Ang isa at tanging paraan upang harapin ang mga hindi nakokontrol na elementong ito na maaaring maging malalaking banta sa hinaharap, ay ang mabilis at walang awa na alisin ang mga ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng maruruming gawain ay hindi maaaring gawin ng Devil Master mismo. Ang mga taong demonyo, ay isang mahirap na pagpipilian din. Sa pag-iisip na iyon, sino ang mas mahusay kaysa sa baliw na aso, na nagkanulo, sa Southern Divine Region para sa Devil Master noong unang panahon upang taglayin ang masamang reputasyon na ito? Panipik tuldok panipik. Ang ekspresyon ni Yun Che ay kalahating bahagi ng pagkamangha at kalahating bahagi ng pagkaunawa. Chief Enforcer, dahan-dahang binibigkas ni Chi Wuyaw ang mga salita. Ito ang bagong titulong inihanda ko para sa kanya. Tangungulang ako, at isisilang siyang muli na may ganap na bagong pagkakakilanlan. Gusto mo ng isang tao na kinasusuklaman ang mismong konsepto ng batas at kaayusan na kumilos bilang aking tagapagpatupad. Nakangiting umiling si Yun Che. Ikaw lang ang makakaisip ng mga ganitong uri ng ideya. I enjoy niya ng lubusan ang kanyang bagong role. At least, mas masisiyahan siya dito ng 1,000 beses kaysa sa pagiging isang God Emperor. Biglang nagbago ang tono ni Chi Wuyaw. Ngunit syempre, kailangang mayroong ilang mga paghihigpit.
Ang isang pinuno ay isang pagsasama-sama ng dalawang mukha. Ang nasa labas ay dapat kasing linas ng isang birhen na pilak, at ang nasa loob ay dapat na kasing itim ng kasalanan mismo. Saglit na inikat ni Yun Che ang kanyang glabela. Ang kaalaman ni Chi Wuyao na, How to Become a Ruler 101, ay nagsimulang magbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Noong siya ang Frozen Cloud Immortal Palas Master, karaniwang itinapon niya ang lahat ng kanyang mga responsibilidad kay Merong Chenzo at sa mga babae. Baka pwede rin niyang gawin dito. Sa totoo lang, sa paghusga sa ekspresyon ni Chi Wuyao, alam na niya kung ano ang gagawin nito sa kanya. Inalis ni Yun Che ang kanyang maputik na pag-iisip at sinabi sa isang pagsuko na tono, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Sa ngayon, ang pinakapangunahing hangarin niya ay kontrolin ang mundo, alisin ang lahat ng maliliit ngunit hindi kilalang banta, at muling makasama ang lahat sa Blue Pole Star. Ang lahat ng nakapangyayari na bagay na ito ay hindi pa rin niya talento, kaya maaari rin niyang sundin ang plano ni Chi Wuyao sa liham. Makalipas ang ilang oras, muling nagsama ang mga kaharian sa gitna ng nasirang Deep Sea God Realm. Pagkatapos ng isang araw o higit pa sa pahinga, salamat sa madilim na resonance ng calamity at misfortune, ang mga profound practitioner sa hilagang rehiyon ay halos nakabawi mula sa kanilang kamakailang kalagayan. Ang kanilang mga mata ay nagbuhos ng sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay at ang kagalakan ng pagbabalik tanaw sa kanilang mga kapalaran, at muli nilang nabawi ang kanilang madilim na determinasyon. Ano ang sitwasyon? Sinuri ni Yun Che ang lahat ng naruroon bago nagtanong. Si Fen Daochi ay humakbang pasulong bago nagulat, hindi pa namin. Naibabalik ang aming buong lakas, ngunit kami ay kayang gampanan ang ating mga tungkulin ngayon. Ang Western Divine Region ay kasalukuyang hanggang tuhod sa gulat, at ang Dragon God Realm, ang Emperor Chi Realm, ang Hui Dragon Realm at ang Myriad Manifestations Realm lalo na ay nasa ganap na kaguluhan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang sugpuin sila minsan at para sa lahat. Mangyaring utusan kami na isagawa ang panunupil ngayon din. Sa oras na makarating kami sa aming destinasyon, mababawi namin ang humigit kumulang 70% ng aming lakas, kaya huwag mag-alala tungkol sa aming mga kakayahan, iyong kadakilaan. Kapag nakapasok na kami sa kanlurang banal na rehiyon, papatayin namin ang lahat ng oposisyon at dadalhin ka ng kaluwalhatian. Ang Qilin Emperor ay bahagyang umiling at mukhang may gusto siyang sabihin. Sa huli, pinili niyang manahimik. Gayunpaman, ang Blue Dragon Emperor ay walang ganoong inhibitions. Bigla siyang humakbang pasulong at sinabing, Divine Masters of the Northern Divine Region, napatay muna ang Divine Masters ng Dragon God Realm, ang Emperor Chi Realm, ang Hui Dragon Realm, at ang Myriad Manifestations Realm. Ang Blue Dragon Realm at ang Qilin Realm ay sumuko na rin sa iyo, at ibinigay ang aming salita na hikayatin namin kayo sa Divine Region na gawin pa rin ang kapayapaan sa kanluraning mga tao, isang malakas na pagsupil. Nagbibiro ka ba? Ang magalang na tono ni Fen Daochi ay naging yelo sa isang iglap. Walang nawala na pag-ibig sa pagitan niya at ng isang miyembro ng Western Divine Region. Kung ang mga latak ay hindi ginagalaw, sila ay magiging isang banta sa hinaharap. At saka, nakalimutan mo na ba ang Blue Dragon Realm na nabubuhay lamang dahil ipinagkaloob sa iyo ng kanyang kamahalan ang kanyang awa? How dare you question his decision already? Puso na parang baliw, ang Qilin Emperor ay nagmamadaling lumabas at sinabing, pakiusap, sugpuin mo ang iyong galit, your magnificence. Hindi sinasadya ng Blue Dragon Emperor na masaktan ka. Siya ay umaalis sa linya dahil lamang sa hindi niya gusto ang labanan at hindi niya kayang panuurin ang pagbuhos ng dugo ng Western Divine Region. Patawarin mo ang kanyang kawalang ingat. Hindi niya kayang panuurin ang pagbuhos ng dugo ng Western Divine Region. Ngumisi si Yun Che habang pinagmamasdan ng Blue Dragon Emperor. Sino ang nagbuhos ng dugo ng Northern Divine Region sa loob ng 1,000,000 taon noon, at nasaan ka noong nangyari ito? Nasaan ka noong pinagtaksilan ako ng mga hayop na iyon, at ang pagliligtas ko sa mundo ay lingid sa mga tao? Nakapagsalita ka na ba ng kahit isang salita sa aking pagtatanggol? Bamuka ang mga labi ng Blue Dragon Emperor, ngunit wala siyang maisip na salita para ipagtanggol ang sarili. Actually, mahinang protesta ng Qilin Emperor, sa gilid ng Primal Chaos. Balak ng Blue Dragon Emperor na magsalita bilang pagtatanggol sa iyo noon. Ang tanging tugon ni Yun Che ay isang mapang-asar na senggal. Tumahimik kayong dalawa. Sa pagkakataong ito ay sumabad si Chi Wuyao na nakangiti. Hindi kailanman sinabi ng kanyang kamahalan na sugpuin niya ang kanlurang banal na rehiyon sa pamamagitan ng puwersa, hindi ba? Gayun din, ang hilagang banal na rehiyon ay labis na nasugatan ngayon. Kung posible na kontrolin ang kanlurang banal na rehiyon nang hindi sinasayang ang isang buhay, bakit hindi natin piliin ang gayong pamamaraan? Kalimutan ang Qilin Emperor at ang Blue Dragon Emperor,
Maging ang mga profound practitioner sa hilagang rehiyon ay nagulat sa kanyang mga salita. Siyempre, iyon ay kung kaya ninyong kontrolin ang Western Divine Region sa ganoong lawak. Nakangiti si Chi Wuyao, ngunit ang kanyang boses ay lumaki ng ilang degree na mas nakakatakot kaysa dati. Sa sobrang kagalakan, nilunok ng Qilin Emperor ang kanyang pananabik at sinabi, Oo, ganap na tama ang Her Majesty. Huwag mag-alala, Your Magnificence, Your Majesty. Ang lahi ng Qilin at Blue Dragon Race ay pangalawa lamang sa lahi ng Dragon God sa mga tuntunin ng reputasyon. Ngayong namatay na ang mga Dragon Gods, ang mga tao sa kanluraning banal na rehiyon ay tiyak na titingin sa atin ang kanilang mga pinuno. Pangako mo, ngunit paano mo gagawin ang gawain ito, eksakto? Biglang nagsalita si Yun She sa malamig na boses. Ang nagulat na Qilin Emperor ay agad na iniyuko ang kanyang ulo sa harap ng hindi nakikitang lakas ni Yun She. Pinilit niyang sabihin, ako, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Those are some bold words. Nakakahiya na ang pangako mo ay walang halaga sa amin. Ang mga salita ni Chi Wuyao ay nagpatigil sa Qilin Emperor na parang clam. Ipinagpatuloy niya, walang pagbubukod, ang lahat ng apat na banal na rehiyon ay tumitingin sa mga kaharian ng hari bilang kanilang mga ulo. Ang pinuno ng hilagang banal na rehiyon ay hindi kailangang sabihin. Ang pinuno ng silangang banal na rehiyon ay dati ay ang Eternal Heaven Realm, Moon God Realm, Brahma Monarch Realm at Star God Realm, ngunit ngayon ay ang huling dalawang realm na lamang ang natitira. Sa kabutihang palad, ang kanyang Diyos na monarch ng Brahma ay may paraan sa paligid nito. Ang magiging asawa ni Magnificence ay kalahating patay, ngunit ang Heavenly Wolf Star God ay naruroon pa rin siya bilang ang Star God Emperor at maaaring naging, ang Star God Realm ay isa pa ring mahabang panahon na kaharian ng hari. Sa wakas, napatay ni Snowsong Realm King Mushwanyin ang Crimson Destruction Dragon God sa isang welga sa labanan kahapon. Ang tagumpay na ito lamang ang naglalagay sa kanya ng higit sa lahat ng King Realm God Emperors. Kung isa sa alang-alang ang paghina ng Eastern Divine Region, siya lang ang makakaangat sa Snowsong Realm mula sa isang Middle Star Realm tungo sa isang King Realm. Kapag hindi na siya tinanong ng kanyang kahangahangang kanta, kapag hindi na siya kusang loob ng kanyang katangkaran. Ang pagiging lihaytimo ng realm bilang ikatlo at bagong King Realm ng Eastern Divine Region. Kapag ang mga Diyos na emperador ng mga kaharian sa hinaharap ng silangang banal na rehiyon ay naging lahat ng mga imperial na asawa ng kanyang kamahalan, ang kapayapaan ay ang naunang conclusion. Shen Yinger, Kaiji, Mushwanyin, ang lahat sa pangkat ng hilagang rehiyon ay natigilan ng hindi masabi. Kayong dalawa, ikaw at ang mga kaharian ng hari sa kanlurang rehiyon na pinamumunuan mo ay mga tagalabas. Hindi ka pamilya. Sa sinabi niyan, paano kami magtitiwala sa iyo ng higit pa kaysa sa pagtitiwala namin sa sarili naming impluensya sa kanlurang banal na rehiyon? Naiintindihan ba ninyong dalawa ang sinasabi ko? Pinagmasdan ni Chi Wuyao ang Qilin Emperor at ang Blue Dragon Emperor. Ano ang tungkol sa iyo, Qilin Emperor? Ang Qilin Emperor ay isang hindi kapani-paniwalang matalinong tao. Ang kanyang pagkalito ay tumagal lamang ng kalahating hininga bago siya natanto, at bigla siyang bumagsak sa isang tuhod. Ipinahayag niya, tama ka, kamahalan. Kung ganoon, kung masasabi ng matandang ito, gusto niyang kunin ng kanyang kamahalan ang emperador ng Asol na Dragon bilang kanyang asawa. Tumama sa sahig si Joss sa pangalawang pagkakataon na naintindihan ng mga tao ang kanyang mga salita. Ang Blue Dragon Emperor ay nasa kalagitnaan ng pag-iisip ng kahulugan ni Chi Wuyao nang marinig niya ito at naramdamang parang tinamaan siya ng kidlat. Lumingon siya sa Qilin Emperor at walang tigil na bumulalas. Ano ang sinabi mo? Taliwas sa pagkabigla ng Blue Dragon Emperor, ang Qilin Emperor ay huminahon at seryosong nagsabi, ang Devil Master ay ang kahalili ng Heretic God at ng Devil Emperor. Siya ay isang pag-iral na higit sa lahat ng nabubuhay at humihinga sa Primal Chaos. Sa loob lamang ng ilang taon, pareho niyang nailigtas ang mundo mula sa pagkawasak at sinisiraan ito ng walang kapantay na kapangyarihan, walang makahihigit sa kanya, ngayon man o dati. Sa gayong mga kwalipikasyon, sinungunit siya ang karapat-dapat na pamunuan ang Primal Chaos. Sinungunit siya ang karapat-dapat na maging unang tunay na emperador nito. Sa pag-iisip na iyon, hindi ba natural na ang mga Diyos na emperador lamang ang kukunin niya bilang kanyang mga asawa? Kung tatanggapin ng kanyang kamahalan ang Blue Dragon Emperor bilang isang asawa, ang Western Divine Region ay hindi na magiging isang outsider force kung sabihin. Ang kombinasyon ng Blue Dragon Race na 1,000,000 taon na reputasyon at ang bagong status ng Blue Dragon Emperor ay tiyak na magpapabilis sa pag-aalis ng mga binhi ng disloyalty sa Western Divine Region bilang his well, natural na magsisikap pa upang suportahan siya, at kami, ang lahi ng Qilin, ay tutulong sa Consort Blue Dragon sa paggabay at pagpapatibay din sa kalooban ng Western Divine Region.
Hindi nagkamali si Yunche sa Kilin Emperor noong tinawag niya itong matandang fox kanina. Hindi lang niya naisip ang mga intensyon ni Qi Wuyao at kumilos ng naaayon, binago pa niya ang paraan ng pagharap niya sa Emperor ng Blue Dragon upang maging consort ng Blue Dragon. Hindi man lang siya nagsasalita laban sa sarili niyang kalooban. Maliwanag, halos hindi mapigilan ng matanda ang kanyang pananabik at kagalakan na hindi makontrol. Iyan ay isang magandang mungkahi na mayroon ka doon, Kilin Emperor, puhi ni Qi Wuyao bago tumingin sa halatang distress na Blue Dragon Emperor. Mukhang hindi rin nagustuhan ng His Magnificence ang partikular na ideyang ito. Paano ka, Blue Dragon Emperor? Sisigot na sana ang Blue Dragon Emperor nang pumasok sa kanyang tenga ang agarang pagpapadala ng tunog ng Kilin Emperor. Blue God Emperor, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ang Consort Blue Dragon ay isang titulo lamang. Para sa Devil Master, ang pagpapakasal mo ay magbibigay daan sa kanya na magsimula ng isang napakalaking momentum upang sakupin ang Western Divine Region. Sa Western Divine Region, ito ay magandang balita din. Kung magpapatuloy ang kasal, ang dami ng mga nasawi ay mapapanatili sa pinakamababang antas ng realm, makakuha. Wala nang makakapigil kay Yunche na maging Emperor ng Primal Chaos. Ang maging kanyang asawa ay isang karangalan, hindi isang tanda ng kahihiyan. Kung tatanggihan mo ito, ang mga bagay ay mapupunta sa pinakamasamang sitwasyon na inaasahan mong iwasan. Maaari pa itong maging mas masahol pa kaysa sa ating mga imahinasyon. Kaya hindi mo ito dapat tanggihan kahit anong mangyari. Hindi mo dapat. Alam na alam ng Blue Dragon Emperor na wala siyang karapatang tanggihan ito. Kung siya ay maglakas loob na tanggihan ang panukala ng Devil Master, kalimutan ang kanlurang banal na rehiyon, siya at ang kanyang mga tao ay maaaring hindi na makalabas ng buhay sa lugar na ito. Makalipas ang ilang malalim na paghinga, dahan-dahan niyang sinabi, kung ako sumang-ayon ka dito, mangangako ka bang hindi iuyurikan ang kanlurang banal na rehiyon, ang iyong kadakilaan? Pangako, ha, tumawa si Yunche ng lubos na pang-aalipusta. Mukhang kailangan kong itama ang iyong maling akala, Blue Dragon Emperor. Hindi mo isinakripisyo ang iyong sarili para maging Imperial Consort ko. Ako ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging Imperial Consort ko. Sa sinabi nito, how dare you request me to give you a promise on top of a gift? Kitang-kita ng Blue Dragon Emperor ang kanyang mga ngipin. Ang Blue Dragon Divine Attendant, na nakatayo sa likod niya ay nagmamadaling hinatak ang kanyang manggas. Ang Blue Dragon Emperor ay likas na mahinahon. Mabuti na lang siyang hindi kasal sa kabila ng pagiging isang emperador ng Diyos sa loob ng 100,000 taon. Isa-isa, ang pagpapakasal sa Devil Master ay isang malaking personal na sakripisyo. Sa pangkalahatan, halos hindi niya maisip ang araw na nakilala niya ang kanyang mga ninuno sa kabilang buhay. Ang Blue Dragon Emperor ay magiging asawa ng ibang tao. Ito ay hindi akalain. Parang hindi sapat iyon, kailangan niyang tiisin ang verbal na kahihiyan ng Devil Master bago pa man niya tanggapin ang proposal. Ang mga labi ni Qi Wuyao ay gamulong sa kalahating ngiti habang nagsasalita. Maaaring hindi mo ito nakikita sa ganoong paraan, ngunit ang pamagat ay sa huli ay isang titulo lamang, isang tool na ginagamit namin para sa kapakanan nating dalawa. Pagkatapos nito, kung talagang mapapanalo mo ang pagmamahal ng kanyang kamahalan ay nakasalalay sa iyong sariling kakayahan. Ang harem ng Devil Master ay palaging nahaharap sa matinding kompetisyon. Maging ang Brahma Monarch Goddess mismo ay paulit-ulit na tinalikuran ang kanyang mga tungkulin bilang isang God Emperor para lang manatili sa tabi ng kanyang kamahalan buong araw at gabi. Sa hinaharap, ang kompetisyon ay lalala lamang ng 100 beses na mas masahol pa. Say, kawawa tayo, Emph. Si Chen Yinger ay yumuko sa kanyang ilong. Yunche, kahit papaano, ang mga salita ni Qi Wuyao ay naging dahilan ng pag-relax ng kaunti sa mga kalamnan ng Blue Dragon Emperor. Pagkatapos niyang may ayos ang sarili, sumagot siya, naiintindihan ko. Susundin ko gaya ng utos ng kanyang kamahalan at ng kanyang kamahalan. Napakagaling. Bahagyang pinaikit ni Qi Wuyao ang natural na malandi niyang mga mata. Dahil ang magkabilang panig ay pumayag sa kaayusan na ito, opisyal na napagpasyahan na ang kanyang kamahalan ay tatanggapin ng Blue Dragon Emperor bilang kanyang asawa. Ang seremonya ng kasal ay gaganapin kasabay ng seremonya ng koronasyon ng kanyang kamahalan. Natural, ikaw mismo ang mag-aanunsyo ng magandang balitang ito sa Western Divine Region, Blue Dragon Emperor. Kinuyam ng Blue Dragon Emperor ang kanyang mga daliri hanggang sa pumuti ang mga ito. Ang kanyang boses ay tila ganap na kalmado, gayunpaman. Naiintindihan ko. Ipapahayag ko ito kaagad sa Western Divine Region pagkabalik ko. Mabagal na tumango si Qi Wuyao. Tulad ng inaasahan sa Blue Dragon Emperor. Nagsisimula na akong magkagusto sa iyo ng higit at higit. Sino ang nakakaalam, ang kanyang karangyaan ay maaaring tunay na magustuhan ka balang araw.
Magiliw kung tinatanggap ang iyong pagpapala, kamahalan. Ang Blue Dragon Emperor ay bahagya lamang na pinisil ang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin nang hindi nawawala ang kanyang pagiging cool. Napangiti ang Qilin Emperor at binati sila. Congratulations, Your Magnificence. Congratulations, Consort Blue Dragon. Hindi tumugon si Yun She. Ang Blue Dragon Emperor ay tila ang kanyang mga tampok ay nagyelo sa yelo. Nakagawa lang ng kalahating liko ang Qilin Emperor bago siya matalinong umatras ng kalahating hakbang na may awkward na ngiti sa kanyang mukha. Samantala, tinitigan ni Chen Yinger ang mahaba at maputlang binti ng Blue Dragon Emperor na parang pagpatay. Alam niya na ito ang pagkana ni Chi Wuyao, at lubos niyang kinilala na ito ay isang napakatalino. Hindi yun dahilan para hindi maghinala na talagang pinagnanasaan ni Yun She ang Blue Dragon Emperor. Pagkatapos ng lahat, ang mga binti ng Blue Dragon Emperor ay isang pares ng mga obra maestra na walang maihahambing sa mundo. Kahit siya ay aminin na siya ay naiinggit pagkatapos lamang ng ilang sulyap. Sa wakas, magsasalita tayo tungkol sa Southern Divine Region. Sa wakas ay ibinaling ni Chi Wuyao ang kanyang tingin kay Kang Shitian. Ang Devil Master ngayon ay may mga asawa mula sa Northern, Eastern, at Western Divine Region. Natural, kailangan din niya ng consort mula sa Southern Divine Region. Madilim at maliwanag ang mga mata ni Chi Wuyao. Walang angkop na kandidato sa Xuanyuan Realm at Purple Micro Realm, kaya pasensya na, God Emperor Shitian, ngunit kailangan mong gumawa ng malaking sakripisyo. Email protected, #porsyento, pakiramdam ni Kang Shitian ay parang gumagapang ang kamatayan sa anit. Literal na nanginginig mula ulo hanggang paa ang lalaking karaniwang walang kinatatakutan ngayon. Pinilit niyang sabihin, why Your Majesty, the heavens as my witness, Shitian is absolutely loyal to His Magnificence, but I don't do homosexual, so, this is probably detrending to His Magnificence's reputation also, so, can we consider this Magnificence Your Magnificence?